Nasaan na ba ako? Di ba't namatay ako sa pagsugpo sa sindikato? Naku, napunta na ako sa katawan ng iba. Sa lamig na to, sa damuhan lang natutulog. Mamamatay ka sa ginaw. Bayaw, gising ka na. Mabuti naman. Kinabahan talaga ako. Ikaw si Subsyoyu. Sa laanan natin nasa katawan. Nasa gitna tayo ng pinakamalubhang tagutom sa 100 taon. Patay na ang mga magulang at asawa ng dating katawan. Ang natitira na lang ay itong bayawin na kasama niya sa hirap. At ang dating katawan medyo may kapansanan sa pag-isip. Huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap ko ang buhay mo. Pangako ko, bubuhayin kita at ang pamilya mo ng maayos. Feng, ito ang sabaw ng gulay na niluto ko. May maliliit na hipon para mailasa ng karne. Inumin mo na. Walang asin at mantika to, di mabubusog. Ito lang palagi ang kinakain ng dating katawan at ni Xiaoyu. Xiaoyu, di ako nabusog. Pwede ba sakin na lang yang sabaw mo? Sa sitwasyon natin ngayon, ako ang sandigan ng pamilya. Kahit magutuman si Xiaoyu, di ako pwedeng magutom. Kapag nawalan ako ng lakas, wala na tayong pag-asa pareho. Feng, kung kulang pa, kukuha pa ako ng gulay sa bundok. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko to. Maniwala ka sa akin, mamaya makakakain tayo ng karne. Karne. Sa panahon ng tagutom, wala kang kanin. Saan kukuha ng karne? Mukhang nangangarap na naman si Feng. Kung sa panahon ko, napakaganda talaga ni Xiaoyu. Pareha sa artista. Sayang lang, payat sa gutom. Xiaoyu, hintayin mo lang. Feng, aakyat ka ba sa bundok? Maraming mababangis na hayop doon. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Bantayan mo lang ang bahay. Maghanda ka mamaya, kakain tayo ng karne. Dati akong militar, bihasa sa pana. Baboy Ramo. Mabuti, sa wakas may makakain na ang pamilya namin. At ang balat nito, pwedeng gawing sapin sa sapatos. Hindi na kailangan magsuot ng sapatos na yari sa damo. Pupunta muna ako sa ilog para linisin ang lamang loob nito. To. At ang dami pa. Pag uwi, lulutuin ko ito para kay Xiaoyu, ginisa sa bawang. Para matikman niya. Xiao Feng, naghunt ka sa bundok? Nakakuha ka pa ng baboy ramo? Magandang araw, Lolo Wang. Mabuti, mukhang mas matalino ka na ngayon, Xiao Feng. Nakakahuli ka na ng hayop? Yung tangang lin na yan, nakaswerte lang at nakahuli ng baboy ramo. Sa likod ng bundok, may mga lobo at oso. Yung tangang lin na yan, talagang wala kang takot sa kamatayan. Xiao Feng, ano yang dala-dala mo sa dibdib mo? Ilabas mo nga at tingnan ko. Lolo Wang, ulong to, masarap to kapag naluto. Naku, ulang-ud na may talukap. Itapon mo na yan, tanga. Gusto ka mamatay? Anong nangyayari? Xiao Feng, itapon mo na yang pulang-ud na yan. Lolo Wang, ano? Ulang od? To. Masarap to. Hindi kita niloloko. Nakakalason yan. Hindi yan pwedeng kainin. Noon, yung sishaw ergo sa silangan ng barangay. Kumain yan, namaga ang buong katawan, namatay dahil sa lason. Yung sintomas na sinasabi nyo, allergy yan. Kung allergic ka sa ulong, syempre magkakaproblema ka. Pero ang naman na tao, hindi apektado. Bakit di mo ako pinakikinggan, anak? Kuya Lin, malas. Dinala ni Zhao Erlay sinason sangke. At Zhao dagaw sa harap ng bahay nyo. Gusto nilang guluhin ang bayawin mo. Mga tambay at gago. Neng, buksan mo ang pinto. Pamaalagaan ka naming mga kuya. Bakit ka sumasama sa isang tanga? Mas masaya kasama kami. Haha, buksan mo. Gagawin kitang paang nasa langit. At hindi ka na makakawala sa amin. Sino ang tutulong sa akin? Tatlong hayop. Naglakas loob kayong manggulo sa harap ng bahay ko. Ay. Si Lin na tanga pala to. Umuwi ka na. Haha, anong magagawa mo? Tanga? Sabihin mo sa bayawin mo buksan ang pinto para makapasok kami. Ayos. Haha, may pana pa siya. Tanga, kaya mo bang tirahin kami? Kuya Feng, tumakbo ka na. Marami sila. Umalis ka na at huwag mo istorbohin ang saya namin. Bilangin ko hanggang 3. Kung di kayo alis, huwag magsisisi. Ay naku, natatakot ako. Hahaha, sige, subukan mo kaming tirahin. Hahaha, tiyak ka bang tama ang pagtira mo? Ano? Aray, ang ari ko, marunong siyang gumamit ng pana. Wag gago. Lolo Lin, wag mo akong tirahan. Nagkakamali ako. Lolo Lin Feng, ikaw ang aking lolo. Huwag mo akong tirahan, Isa. Hindi na ako babalik para gambalain ang iyong bayawin. Siya ang may utos nito. Siya ang dapat mong patayin. Siya mo. Ay mo wala ang sigarito. Kung maglakas loob pa kayong bumalik, baka mawala pa ang buhay nyo. Kuya Feng, natatakot ako. Huwag kang matakot, Xiaoyu. Narito ako. Walang makakapanggulo. Patayin na natin silang 3. Pero kung gagawin natin yon, lalapit ang mga pulis. Maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Kuya Feng, nagugutom ka na siguro. Gagawa ako ng sabaw ng gulay. Hindi na. Ngayong gabi, kakain tayo ng karne. Baboy Ramo. Kuya Feng, talaga bang nakahuli ka? Handa na ang masarap na nilagang baboy ramo. Kuya Feng, ang galing-galing mo talaga. Sandali lang. Bukod sa baboy ramo, may sorpresa pa ako. Sorpresa. Mga ulong na may bawang. Hindi mo pa ito natitikman, di ba, Xiaoyu? Mga pulang ud na may talukab. Kuya Feng, hindi pwedeng kainin yan. May lason yan. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Ang tawag dito ay ulong.
Pwede itong kainin, ngunit Ngunit ang kapatid ni Lidago, si Liergaw, kinain niya ito at namatay dahil sa lason. Mabaong ko niya at beses laki. allergy ang tawag doon. May mga taong ipinanganak na allergic sa ilang pagkain. Alam mo, hindi ka niloloko. Sa talaga ito. Subukan mo at malalaman mo. Sige, susubukan ko rin. Kumusta, Xiaoyu? Hindi kita niloloko, di ba? Kuya Feng, ang galing-galing mo talaga. Narito ako. Mula ngayon, hindi na tayo magugutom. Nalutas na ang problema sa pagkain. Ngunit ang pagtulog. Ang gamit na gawa sa dayami, hindi lamang malamig at matigas. Kundi puno pa ng lamok. Xiaoyu, ano ito? Kuya Feng, kaarawan mo ngayon. Hindi mo ba naalala? Ito ang handog ko sa iyong kaarawan. Kuya Feng, subukan mo. Sapatos na tela. Salamat, Xiaoyu. Sa nakaraang buhay, ako ay isang ulila. Mula nung ako'y magkamalay, hindi ko naipagdiwang ang aking karawan. Hindi pa ako nakatanggap ng regalo sa buong buhay ko. Ito ang unang. Kaya sa karawan na ako. Ito rin ang unang sapatos na ginawa ko. Hindi maganda ang pagkakagawa. Ano bang sinasabi mo? Ang ganda ng pagkakagawa, Xiaoyu. Gustong-gusto ko ang regalong ito. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Matutulog na muna ako. Magandang umaga, Lolo Wang. Gusto mo bang pumasok at umupo? Xiao Feng, nasaktan mo si Zhao Erlei. Pinutol mo ang kanyang ari. Malaking gulo ang ginawa mo. Ang high Zorlai, habang ako. Inayang matapagulhin si Xiaoyu. Tinamaan ko ng palaso ang kanyang ari, hindi ko siya pinatay. Napakabait ko na nga. Hay, Xiao Feng, talagang masamang tao, si Zhao Erlei. Inaapi niya ang mahihina't bata. Masama siya sa bangay. Pero ang ama niyang si Zhao, Dayu ay mapanganib. Tiyak na hindi ito. Pababayaan ni Zhao Dayu. Kahit lumaking si Zhao Dayu, hindi ako matatakot. Huwag mo alala, Lolo Wang. Kung magkasuot siya muna, ako maglilis kanya para sa mga tao. Xiao Feng, nagsundalo si Zhao Dayu noon. Hindi mo siya kayang talunin. Umalis ka na rito. Ang barangay ng Nundi ang bukid ang tahanan ko, hindi ako alis. Pero tama si Lolo Wang. Kilala si Zhao Dayu sa paghihiganti. Mukhang kailangan kong maghanda ng maaga. Kuya Feng, umalis na kaya tayo. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Ang Zhao Dayu ngayon, hindi ko siya pinapansin. Pero, Wala nga pero. Huwag kang mag-alala, hindi tayo alis kahit saan. Kuya Feng, aakyat ka pa ba? Hindi na tayo nagkukulang ng pagkain. Xiaoyu, mas gusto mo bang busog minsan o palagi? Malapit na ang kadlamig. Maaari natin ipabili ang mga nahuli para makabili ng kumot. Sige, pero mag-ingat ka talaga, ha? Hapon, dito sa paligid ng huli ang maliit na baboy mo. Mukhang narito rin ang mga magulang nito. Ako, ang laki ng baboy ramong ito. Mga 3 hanggang 400 kilo siguro. Dahil pinagbabawan ng pamahalaan ng bakal at lubid. Walang kakayahan ng ordinaryong mamamayan ng mga aso. Ito ang dahilan kung bakit walang kalaban ng mga mababangis na hayop. Wala sila. Kasamang sila kayan. Ang baboy ramong ito ay makapal ang balat at matigas ang katawan. Matigas ang balat ng baboy damo. Ang palaso ko, hindi ito makakapatay nito. Ha! Mukhang kinakampihan ako ng langit. Nagmamadali itong baboy ramo, tumama sa bato, nabali ang palaso. Pwede pang gamitin ang talim. Kulang pa. Kung may mahika lang sana. Ang ganda ng ligas may lason. Hindi nakamamatay. Pero nakakapagpa-allergy sa tao at hayop, pwede pang mahimatay. Ibabad lang ang talim sa tubig para magkakalawang sa ibabaw. Tapos isaksak sa puno ng ligas. May lason na palaso na. Ang galing-galing ko talaga. Sa tulong ng may lasong palaso, kahit tao o hayop ang target. Mas malakas na ang atake. Bakit hindi pa umuwi si Feng? Gabi na. Feng, ang tagal mo. Kinabahan ako ng husto. Ano na ikinakabahaan mo? Si Feng mo, bihasa sa pana. Tingnan mo. Nakahuli ako ng malaking baboy ramo ngayon. Ang laki ng baboy ramo. Ang galing-galing mo talaga, Feng. Tulungan mo akong hilahin pabalik sa bahay. CJ, Nalinisan ko na ang mga lamang loob ng baboy ramo. Makapal ang balat nito, tinanggal ko na. Gawan mo kami ng makapal na swelas para sa taglamig. Sige. Maliligo muna ako. Kumain ka muna, nasa kaldero ang pagkain. Pagkatapos ka na maligo. CJ. Sandali. Saan galing ang bigas natin? Galing kay Lolo Wang, pinadala ni Huzi. Kumain ka na ba? kumain na ako. Busog na ako, hindi na ako gutom. Kumain ka na. Lumalaki ka pa naman. Lagi na lang si Lolo Wang ang tumutulong sa atin. Pero sa panahon ngayon, wala namang may sobra talaga. Mamaya, maghahanda ako ng ilang karne ng baboy ramo. Para kay Lolo Wang Ayor. Dadalhin natin. Sabay tayong pupunta. Sino si Huzi? Lolo, si Kuya Feng at AK Xiaoyu po. Kuya Feng, pasok ka. Pasok. Xiao Feng, ano ba to? Lolo Wang, salamat po sa bigas. Nahuli ako ng malaking baboy ramo. Tanggapin niyo ito. Ay, hindi. Hindi pwede yan. Nadala ko na nga po, ayoko na namang bitbitin pabalik. Tanggapin niyo na po, ipakain niyo kay Huzi. Uy, may karne kami. May karne na kami. Mas masarap ang ulong ni Kuya Feng kaysa sa karne ng baboy. Kinuha niyo ang pulang uod na may talukab. Lolo, hindi ba't lason ang pulang uod? Lolo Wang, hindi naman nakakalason ang ulong. May mga tao lang na may allergy dito. Pero pwedeng-pwede itong kainin ng karamihan. Pero ba, kung talaga nakain ng langot, Napakalaking bagay nito. Lolo Wang, pwede ko bang hiramin bukas? ang tinda at basket nyo. Sulit sa kanila. Para pagkat nagkaroon ng gamit. Sige, gamitin mo lang. Kuya Feng, pupunta ka sa bayan? Pwede ba akong sumama?
Huzi, bakit mo gustong pumunta sa bayan? Gusto kong kumain ng candy how. Seth, Usapang lalaki yan. sige, usapan na yan. Lolo Wang, aalis na po muna kami. Ingat po sa gabi. Feng, totoo bang papasok ka sa bayan bukas? Si Aoy, alam mo ba? Sa loob ng bahay ni Lolo Wang, may nakahandang kabaong. Pero ngayon, wala na yon. Ano? Baka naman. Ay. Ang bigas na galing kay Huzi, ipinagpalit pala ni Lolo Wang sa kanyang kabaong. Ang kabaong niya ang ipinabayad. Hindi ko dapat tinanggap yon. Okay lang. Kapag may sapat na tayong pagkain, ibabalik natin. Hindi natin pababayaan silang magutom. Xiao Feng, Huzi, ingatan ninyo ang isa't isa. Opo, huwag po kayong mag-alala, Lolo. Lolo, pasok na po kayo. Kasama ko si Feng. Babalik kami sa gabi. Huzi, bakit hindi ka nang umiti mula nang umalis tayo sa barangay? Na, pagpasok natin sa bayan, bibilhan kita ng candy apple. Feng, sa totoo lang. Hindi candy apple ang gusto ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong bumili ng gamot para kay Lolo. Ubo-ubo siya tuwing gabi. Nag-alala ako sa kalusugan niya. Ang bait mo. Hindi na sayang ang pagmamahal ng lolo mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa gamot at candy apple. Salamat, Feng. Siopaw. Mainit-init na siopaw. Candy apple. Si Aoyu, Huzi, pupunta muna ako sa Dingxianglo. Doon kumakain at nag-inuman ang mga mayayaman at makapangyarihan. Tiyak na bibilhin nila ang baboy ramo. Hintayin niyo ako sa eskinita. Feng, hindi ka ba napapagod? Kailangan mo bang tulong? Haha, sa liit-liit mo. Huwag na. Hoy, Pear. Ano ba yang dala mo? Kuya, tumatanggap ba kayo ng karne ng baboy dito? Umalis ka. Sa Dingxianglo, mga mayaman at makapangyarihan lang ang kumakain. Walang kakain na mabahong kanin mo. Kuya, ganito na baboy mo. Tunay na yun tayo. Karne ng baboy ramo. Ingnan mo, kuya. Ayos. Tunay nga na karne ng baboy ramo. Par, ilan ba yan? Kukunin ko lahat. 200 kati. Kayo na po magpresyo. Ano talaga ba kayo? Sa susunod, umayo kahit ulit. Dito mo dalhin. Tawagin mo na lang akong Kuya Hu. Bumalik ka na. Tara, ililibre ko kayong kumain ng siomay. Siomay. Ang tagal ko nang hindi nakakain yan. Grabe, ang lakas ninyong kumain, mga suki. Pasensya na, Feng. Medyo sumobra ako sa pagkain. Ang tagal kong hindi nakakain ng siomay, Feng. Nang makatikim, hindi na ako nakapigil. Boss, bayad na. Maga pa, Feng. Pasyal-pasyal muna tayo sa lungsod. Nanay, hindi mo kaya tayo makasunod. Seth. Huzi, pumunta ka sa botika at bumili ng gamot para sa lolo mo. Salamat, Feng. Kami. Pupunta kami sa sastre. Bibili kami ng magandang tela. Para sa damit natin sa taglamig. Seth. Ay, dumating na rin kayo. Akala ko nawala na kayo. Sige, Sige, nga. Naghihintay ang lolo mo. Umuwi ka na. Hindi na kami sasama. Ingat sa pag-uwi, Feng. Sige, umuwi ka na. Maaga na, nakaon pa ang ilaw. Naghihintay pa ang lolo mo. Umuwi ka na. Hindi na kami pupunta. Ingat sa pag-uwi, Kuya Feng. May tao. Ay naku, lidagaw. Anong ginagawa mo dito? Nagtatago. Ay naku, huwag. Masasaktan ang kamay ko. Sis Hao Dayu. Siya ang nag-utos sa akin na bantayan kayo. Natatakot sis Hao Dayu na tumakas kayo. Kaya pinabantayan niya kayo. Sabihin mo kay Zhao Dayu. Hindi ako alis sa barangay ng Lutang Bukid, si Lin Feng. Hayaan mo siyang subukan ang lahat ng paraan niya. Sej, alam ko na. Umalis ka na. Kuya Feng, gusto tayong pagkigantihan ni Sao Dayu. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Isang tambay lang yon, mga walang kwenta. Ito Dayu, bumalik na si Lin Feng at ang kanyang bayawin. Tatay, sinira ng lalaking yon ang pagkatao ko. Huwag mo siyang palalampasin. Di na kailangan sabihin pa. Pupunta tayo at babaliin ang mga kamay at paa niya. Huwag nang mag-antala. Tatay, bakit hindi na lang patayin? Gago, kapag may namatay, kikilos ang pulis. Ayaw kong mawala ang buhay ko. Basta walang namamatay, ang mga may kapangyarihan sa gobyerno. Mas gugustuhin nilang, huwag nang makialam. Sage, kung hindi siya pwedeng patayin, gawin natin sa harap niya. Ang bayawin niya. Hihihe, huwag kang mag-alala, kuya. Ako na ang bahala. Ako rin, kuya Pele, dahil hindi ka na makabuo. Ako na ang gagawa para sa iyo. Lin Feng, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ay naku, ang sakit. Ang sakit.
Tumahimik ka, tanga. Ahoy lang ang palaso. Wala yan. Pero, Tito Dayu, ang sakit talaga. Parang hindi na ako makahina. May lason ang palaso. Atay, sino ang gumawa nito? Sino? Aray. Huwag niyo akong babarilin. Ayoko mamatay. Linfeng, huwag kang lalapit. Batang hamak, hindi pa kita hinahanap. Ikaw na ang nagpakita. Tangang-tanga lang ang maghihintay sa inyong paghihiganti. Mas gusto kong mauuna ang atake. AME, akala mo ba sa panapana lang, matatalo mo ako? Hihi, veterano ako ng digmaan. Ang simpleng diskarte mong yan. Parang laro-laruan lang. Tatay, tapusin mo na tong batang to. Ipaghiganti mo ako. Talagang karapat-dapat ang veteranong galing sa digmaan. May mga kasanayan ka nga. Aray, ang mga mata ko. Ang mga mata ko. Linfeng, Lolo, nagkakamali ako. Mahabagin po kayo, patawarin nyo na ang maliit kong buhay. Huwag magpapana. Huwag mo akong patayin, Lolo. Tatawagin kita ng Lolo. Pwede na ba yon? Walang kwenta ang pagmamakaawa. Noong minolestyo mo si Xiaoyu, pinag-isipan ko ng kunin ang buhay mo. Huwag, Linfeng, Lolo. May pera ako. Ibibigay ko ang pera para sa kaligtasan ko. Ilabas mo. Seg. Zhao Erlei. Pera ng gobyerno ito. Sabihin mo, saan mo ito nakuha? Ang tanga ka. Bakit mo dinala ang bag na yan? Gusto mo bang mamatay ako? Tatay, paalang sa kaligtasan ko. Zhao Erlei. Ang bag na ito ng pera. Hindi kaya ninakaw nyo ito sa gobyerno? Hindi. Ang tatay ko. Walang kwentang anak. Linfeng, kunin mo na lahat ng pera. Pwede na ba kaming palayain? Ano sa palagay mo? Pwede nating tunawin ang pera ng gobyerno. Yung Jade Lock pwede nating ipagbili. Hindi na tayo magugutom sa taglamig. Kuya Feng, may magandang balita. Sobrang gandang balita. Ano yun? Sina Zhao Dayu at Zhao Erlei. Patay na. Paano sila namatay? Galing sa chismis ng mga tao sa barangay. Nasunog ang bahay ng mga Zhao hanggang abo na lang ang natira. Sabi ng mga kapitbahay, mabuti nga raw at namatay sila. Tinanggal ang mga salot sa barangay natin. Ang ganda naman, Kuya Feng. Hindi na tayo mag-aalala na baka maghiganti ang mga Zhao. Lanan. Salamat sa balita, Huzi. Sige, Kuya Feng, uwi namin na ako. Hindi na kita istorbo sa pagkain ninyo. Si Aoyue, kapag may namatay, mag-ingay ba ang mga pulis? Ayaw ng mga pulis sa abala. Ganitong mga kaso, itinatatakpan na lang nila. Ilang tao na ba ang namatay sa gutom sa mga karatig barangay? Pero pinipili pa rin itago ng mga may kapangyarihan ang katotohanan. Sa ganitong sistema, parang damo lang ang buhay ng tao. Dahil dito, hindi nila ako masisisi sa pagkamatay nila. Si Aoyue, akyat muna ako sa bundok, babalik ako ng hapon. Kuya Feng, aakyat ka pa rin? Hindi na tayo nagkukulang ng karne eh. Malapit ng mag-snow, kailangan nating maghanda ng maaga. Mag-ipon tayo ng mas maraming pagkain. Sige, Kuya Feng, pero mag-ingat ka sa pag-akyat, ha? Huwag kang mag-alala. Ang laki ng bakas ng kuko, baka oso. Pangalawa lang ang oso sa ligaw ng tigre sa gubat. Hindi lang mabangis, mabuti rin ang pangamoy. Dapat na akong umalis. Ay naku, huli na. Nakaharap na ako sa oso. Kapag nakita ka ng oso, dalawa lang ang pwede, patayin mo siya. O ikaw ang magiging tanghalian niya. Hayop, subukan mo. Tingnan natin kung sino ang mabubuhay. Ang lakas. Gulag na ang isang mata. Ang bilis pa rin. Iel, bubulagin ko ang huling mata mo. Para hindi ka na makahabol. Gusto mo akong kainin? Wala kang kapalaran. Masarap ang paa ng oso, paborito ng mga mayayaman. Mabibili natin ito sa Dingxiang Low ng magandang halaga. Diyos ko. Kuya Feng, hindi ka ba nasugatan? Bakit puno ka ng dugo? Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Dugo ng oso ang nasa katawan ko. Subukan natin ang lasang karne ng oso mamayang gabi. Kuya Feng, sa susunod, huwag ka nang sumugal sa mga mababangis na hayop. Paano na ako kapag may nangyari sa'yo? Huwag mag-alala, itim na oso lang yan. Dali, ihiwa natin itong oso. Itago natin ang karne para sa taglamig. Ang balahibo, gawin nating damit pampalamig sa taglamig. Kuya Feng, ako na ang bahala rito. Magpahinga ka na.
Lin Feng, Hindi ba't si Kapitan Pang siya nito? Hindi naman kami close, bakit siya naparito? Kapitan, may kailangan po ba kayo? Lin Feng, narinig kong nakahuli ka ng oso. Totoo nga. Hahaha, ang galing mo talaga. Sabihin mo na kung ano ang gusto mo. Hahaha, Lin Feng. Ngayong gutom na ang lahat. Nakahuli ka ng oso. Swerte mo talaga. Bakit hindi mo na lang hati-hatiin ang osong ito sa buong baryo? Pangatlong pinuno, ang osong ito, pinaghirapan ko. Muntik na akong mamatay para mahuli ito. Sa isang salita mo lang, hingin mo na. Ano ba ang makukuha ko? Ano ba ang makukuha ko? Lin Feng, gawin ito para sa bangay. Kapag nakakain ng karne ang lahat, hindi ka nila makakalimutan. Pangatlong pinuno, noong kami ang halos mamatay sa gutom. Wala namang nag-abuloy para bigyan kami ng kahit isang subo. Huwag gumawa ng mabuti kaysa maging kaaway. Lin Feng, isa lang ang baryo natin. Ang dami mong sinasabi. Pasensya, limitado lang ang kakayahan ko. Wala akong pakialam sa iba. Umuwi na po kayo. Ikaw, Lin Feng, napakasakim mo. Kuya Feng, pangatlong pinuno naman siya. Baka naman bigyan natin siya ng konting karne. Lahat ng tao sa barangay may kamay at paa. Bakit hindi sila ang mangaso? Kapag sinimulan natin ito, manggaganso lang sila sa atin ng tuloy-tuloy. Kuya Feng, ikaw ang masusunod. Ano ba ang sabi ko sa'yo? Hindi papayag ang mayor. Ano ang gagawin natin? Kung hindi ako makakakain ng karne, mababaliw na ako sa gutom. Yung Lin Feng na yun, mukhang naging matalino na. Sa ganyang klase ng tao, hindi pwede ang dahas. Kailangan ng diskarte. Kuya Feng, tapos na ang brief. Subukan mo kung kasya. Yenan, ang init ng gawa sa balat ng itim na oso. Si Aoyue, ang galing-galing mo talaga. Mabuti naman kung sakto. Gagawa ako ng gwante sa natitirang balat. Sandali, wag na. Ang ganda ng kanyang mga mata. Ang tigas ng kanyang mga braso. Kuya Feng, Kuya Feng. Ano ba yan, Huzi, bigla-bigla? Anong nangyari? Kuya Feng, may masama. Tinipon ng kapitan ang malalakas, may karne ng oso raw. Pinag-usapan na raw nila na pumunta rito at hatiin yon. Wala akong sinabing papayag ako sa paghahati ng karne. Sa itsura ng kapitan, parang hindi niya kailangan ng pahintulot mo. Balak niyang pilitin at hatiin. Grabe naman yon. Paano nila nagagawa yon? Huzi, alam ko na. Umuwi ka na muna. May paraan ako. Seth, Mga kababayan, narito na tayo sa bahay ni Lin Feng. Hatiin na natin ang karne. Kapitan, matagal na namin hinihintay ito. Bilisan mo, palabasin mo si Lin Feng. Pahahatiin na ang karne para sa ating lahat. Lin Feng, ilabas mo na yung malaking itim na oso. Nandito na ang lahat ng kababayan. Mahihiya ka namang pabayaan silang umuwing walang dala. Di ba? Kuya Feng, ano nang gagawin natin? Ibigay na lang kaya natin ang karne? Huwag kang magpanik. Pumasok ka. Ako na ang bahala. Lani, ang oso na to, pinagbuwis buhay ko para makuha. Gusto niyo lang makinabang ng walang hirap. Panaginip. Kapitan, ano nang pakainin ninyong lahat dito sa bahay ko? Siyempre para hatiin ang karne. Lin, ilabas mo na ang kanin ng oso. Nga. Bilisan mo, Lin Feng. Kapitan, totoo ngang nakahuli ako ng oso. Pero bakit ko ibibigay sa inyo? Lin Feng, bilang miyembro ng barangay natin. Kapag may napala ka, gusto mo bang mag-isa mong kinainin? Ama, tayo ay isang barangay, isang pamilya. Kung ikaw ay may karne, dapat ibahagi mo sa lahat. Yan ang tinatawag na tulungan. Lenny, tulungan. Noong kami ay naghihirap at walang makain. Nasaan ang tulong ninyo? Ngayong may karne na ako. Sa kanyo naalala ang tulungan. Ako. Umuwi na kayo. Wala kayong parte sa karne ko. AME, ang kapal talaga ng mukha nitong Lin na to. Maami akong kasama, pero tumanggi pa rin siya? Lin Feng, ikaw lang ang kakain ng karne. Samantalang ang lahat ay nagugutom? Napakasakim mo. Ama, ang sakim ng ayaw magbahagi. Lin Feng, ilabas mo ang karne ng oso. Ilabas mo, mga kababayan. Huwag na tayong magsayang ng oras. Hatiin na ang kanin ng oso. Umuwi na tayo at magluto ng sabaw. Siege. Ang kamay ko. Huwag mo nang pisilin, mababali na. Sino man ang lalapit pa, siguradong babaliin ko ang mga buto nila. Lin Feng, isip-isipin mong mabuti. Napakarami namin. Kaya mo bang hangan kaming lahat? Kapitan, isipin mo, kaya kong patayin ang itim na oso. Sigurado ba kayong kukunin nyo ito sa akin? Ikaw. Umalis ka na. Kapitan, ang lakas ng batang ito. Huwag nating pilitin.
Lin Feng, hintayin mo lang. Sa barangay ng Luntiang Bukid, ang paglaban sa akin bilang kapitan ay magdudulot sa iyo ng malaking problema. Kapitan, matigas ang ulo ng batang ito. Ano ang gagawin natin? Ano ang minamadali? Malapit na ang katapusan. Kailangang magpadala ng manggagawa. Kung haharapin ako ng batang ito, maghanda siyang magdusa. Kuya Feng, Tara na. Xiao Feng, huwag mong kainisan ang kapitan. Kahit mahina siya, ay sobrang mapaghiganti iyon. Loluwang, yan si Pangshan na yan ay isang tanga. Hindi ako takot sa kanya. Mamaya, pupunta ako sa bayan. Pahiramin niyo ako ng inyong pingga at mga basket. Xiao Feng, kailangang magpadala ng manggagawa para sa sapilitang paglilingkod. Na-offend mo si Pangshan. Iyak na isasama kanya sa listahan ng mga manggagawa. Baka dapat ay humingi ka muna ng tawad sa kapitan. Halos nakalimutan ko may sapilitang paglilingkod pala noon. Par, anong magandang dala mo ngayon? Paring Luo, totoong maganda ang dala ko ngayon. Anong klaseng will game ba yan? Ang sikreto-sikreto. Pau ng oso. Totoo ba yan? Pau ng oso nga. Paring Long, ang ganda talaga ng dala mo. Tuloy ka, tuloy ka. Boss. Laolo. Bakit mo dinala ang hindi natin kilala sa kusina? Boss, siya po si Pereng Long. Siya ang nagdala ng baboy ramo noong nakaraan. At ngayon, may magandang dala na naman siya para sa atin. Ah, ikaw pala ang nagdala ng baboy ramo noon. Yung mga mayayaman at makapangyarihan, sabi nila napakasarap daw. Ano naman ang dala mo ngayon? Pau ng oso. Ilang araw na lang, arawan na ng alkalde. Sa Ding Xianglao. Ang makapag-alay ng pau ng oso sa kanya, siguradong masaya siya. Tiyak na lalong lalakas ang pangalan ng Ding Xianglao. Chef Zhang, halika rito. Boss, ano po? Chef Zhang, itong 2 pau ng oso, agad-agad mong asikasuhin. Boss, maganda ang pau ng oso. Pero hindi ko alam kung paano lutuin. Ano? Ikaw, isang chef, hindi mo alam kung paano lutuin ang pau ng oso. Boss, yung pau ng oso, bihira yan na delikadesa. Aniwang chef, hindi pa nakakakita niyan. Saan naman matututunan? Ang hirap kunin ang delikadesa, tapos walang marunong magluto. Ano na ang gagawin natin? Kung hindi niyo alam, ako ang magtuturo sa inyo. Kuya Long, marunong ka magluto nito. Masela ng pagluto nito, medyo komplikado ang proseso. Kunin mo ang papel at panulat, isusulat ko para sa'yo. Siege, Pereng Long. Laoluo, kunin mo ang papel at panulat. Noon pang buhay ko, natuto na ako magsulat. Kuya Lin, salamat talaga. Sige, ganito na lang. Itong 2 paa ng oso, kasama na ang resep. Bigyan kita ng 100 tael na pilak, pwede ba? Boss, hindi ka ba natatakot na peke ang recipe ko? Mukha kang matapat na tao, naniniwala ako sa'yo. CJ, para sa karaniwang tao, ang 100 tael ay hindi maliit na halaga. Nasira na ang aking pana nang makipaglaban ako sa oso. Sakto, maganda itong pagkakataon para mag-upgrade ng gamit. Boss, alam mo ba kung saan sa bayan may pandayan? Gusto ko kasing magpagawa ng ilang bagay. Swak, ang tiyuhin ko ay may pandayan. Yung mga kaldero, lato, at kawali dito sa aming restaurant. Lahat ng kagamitan sa kusina, sa kanya kami nagpapagawa. Ayos talaga. Boss, may oras ka bang magpakilala sa akin? Yemem, CJ, alang problema. huwag mo na akong tawaging boss. Tawagin mo na lang akong Atqui. Salamat, Atqui. Nandito na ang pamangkin ko. Tiyo, dinala ko itong binata para magpagawa ng ilang bagay sa'yo. Siege, binata. Anong gusto mong ipagawa? Yukui, ako po si Lin Feng. Tanong ko lang po, mayroon po ba kayong matitigas na lapis para sa pagguhit? Meron. Marunong kang mag-drawing? Kaunti lang po. Hoy, binata. Mukhang pana ito ah. Pero pa saan ba itong mga maliit na gulong dito? Yukui, compound bow ito. Pampalakas ng pana ang gulong. At para rin hindi gaanong mahirap hilahin. Bakal ang pana? Ngayon ko lang nakita. Sige, bumalik ka sa loob ng 7 araw para kunin ito. Maraming salamat, Yukui. Ngayong may compound bow na ako, lalakas ng husto ang aking kakayahang manghuli. Kahit na makasalubong ko ulit ang isang oso, kayang-kaya ko na itong patayin. Kuya Feng, may dala ka na naman bang magandang bagay? Ito ang dinala kong candy at kakanin mula sa bayan para sa'yo. Salamat, Kuya Feng. Ang bait mo talaga. Nga pala, si Aoyue nang umalis ako. Hindi ba dumaan ang grupo ni Kapitan? Yung si Luhizi. Ilang beses dumaan ng palihim tapos umalis na lang. Lele! Mukhang hindi pa rin sila sumusuko. Feng, si Pangshan ay kapitan pa rin. Baka lalo tayong pahirapan nito dahil sa ginawa natin sa kanya. Huwag kang mag-alala, sino ba ako? Di ko sila kailangang katakutan. Kapitan si Pangshan. Tiyak may connection siya sa mga nasa munisipyo.
Ibon kami ng maaari siyang direktang alisin. Kung gusto ko siyang labanan, kailangan ko rin ng malakas na kakampi. Pangshan, inimbitahan mo ako para uminom. Ganito lang ang ihahain mo sa akin? Mga bulok na dahon? Nagloloko ka ba sa akin? Guro Liu, hindi ko po magagawa yun. Dapat dekalidad ang inyong alak at pagkain. Sige, nasaan ang kani? Guro Liu, magsasabi na ako ng totoo. Balak ko sanang kumuha ng karne. Para sa inyo, pero may isang walang modo at walang pakundangang binata. Na hindi ako pinakinggan. Ano? Hindi mo nabanggit ang pangalan ko? Nabanggit ko po. Pero wala pa ring effect. Ayos sa barangay ng Luntiang Bukid, may tao pa lang. Hindi natatakot kay Liu. Dalhin mo ako sa kanya. Mapagalitan ko siya. Guro Liu, huwag po kayong padalos-dalos. Kaya niyang manghuli ng oso ng walang armas. Delikado siya. Ano lang ang paghuli ng oso? Ama, tama po. Isang probinsyanong hamak lang. Wala sa kalingkingan ninyo, guro. Siyempre, hindi niyo po siya papansinin. Pero, tungkol sa listahan at sa pilitang paggawa, kayo na ang bahala. Wala po akong kinalaman. Opo, huwag po kayong mag-alala, Guro Liu. Lin Feng, magaling ka mang suntok. Ano naman? Kamatayan ang naghihintay sa iyo. Kuya Feng, aakyat na naman tayo sa bundok ngayon. Mag-ipon tayo ng pagkain bago umulan ng yelo. Pero sira na ang pana mo, paano kung may mabangis na hayop? Huwag kang mag-alala, si Oyoy, hindi naman ako tanga. Kapag nakakita ako ng mabangis na hayop, tatakbo lang ako. Ang sarap ng alak. Hala. Baboy Ramo. Naku po. Ang swerte ko talaga, nakasalubong ko pa itong hayop na to. Wala na, hayop na Pangshan. Inimbita mo pa ako uminom, pinapatay mo ko. Tulong. Ang lalim ng mga sugat nitong baboy Ramo baka. Nakasalubong ito ng mas nakakatakot na hayop kaya ganito. Maraming salamat, par, sa pagligtas mo sa akin. Sino ka? Bakit hindi kita kilala? Par, ako si Liu Wu, ang guro sa munisipyo. Sagipin mo ako, siguradong may malaking gantimpala. Mas mahalaga ang buhay kaysa templo. Umalis ka na. May papalapit. Lobo, kawan ng mga lobo. Hayop na Pangshan, pinahamak mo talaga ako. Apag nakalabas ako ng buhay. Babalatan kita ng buhay. Par, ang daming lobo, anong gagawin natin ngayon? Ang dami-dami nila, parang imposibleng labanan silang lahat mag-isa. Kailangan kunin ang pinuno para mahinto ang lahat. Hayop lang talaga, walang utak. Mga hayop kayong lahat, lumaban kung may bayag kayo. Tingnan niyo kung paano ko kayo puksain. Itang na, tao pa ba yan? Isang tao lang pero, di takot sa napakaraming lobo. Pangshan, siya kaya yung pinapatumba sa akin nung gago? Takot din pala sa kamatayan, tong mga hayop na to. Kailangan nang umalis. Kumusta, guro? Ako'y si Liu Wu, ayos lang po. Maraming salamat sa pagligtas, kapatid. Ang tapang mo, nakakabilib talaga. Ako si Lin Feng, taga-barangay ng Luntiang Bukid. Malubha ang sugat mo, pahinga ka muna sa bahay namin. Huwag na, huwag na. Sa susunod na lang ako magbabayad utang, kapatid. May tungkulin pa akong kailangang gampanan. Alis muna ako. Paano kung nasa barangay Luntiang Bukid na ako? At mabuko ako ni Pangshan na gago? Maaaring patayin ako nito. Gusto pala ni Pangshan na mag-away kami ng ganitong mandirigma. Ginugulo niya ang buhay ko. Hintayin mo lang, Pangshan. Itang na, 100 kilo ang baboy Ramo, dagdag pa ang lobo. Ang bilis pa niyang maglakad. Tao pa ba yan? Napakagaling ang taong to. Tiyak na magiging dakila siya balang araw. Kung maipagkakasundo ko siya. Naku, nakahuli na naman ng hayop, yung sira ulo sa pamilya Lin. Baboy Ramo at lobo. Sus Mariosep, tao pa ba yang bata na yan? Kami rito, sabaw-sabaw lang ng gulay. Pero sa pamilya Lin, lagi may karne. Makalat ang makapangasawa niya. Dati, pinagtatawanan lang nila ako. Ngayong nakakahuli ako ng hayop, gusto na nila akong lapitan. May problema, Xiao Feng. Lolo Wang, anong nangyari? Bantaan ng punong barangay, ipapadala ka sa pilitang pagtatrabaho. Sabi ko na sa'yo, si Pangshan ay makitid ang utak. Makaawa ka sa kanya, baka sa kanyang katawan ka. Nga, Kuya Feng, narinig ni Ed at si Oye. Umiyak na siya sa takot. Pumunta na siya sa bahay ng punong barangay para mapakumbaba. Ano? Si Pangshan, gusto mo bang mamatay?
Punong barangay, nagkamali lang si Kuya Feng, nag-init ang ulo. Pakiusap, kahabagan niyo po siya, patawarin niyo na po. Ang yakap ng Kuya Feng mo, di ba? Bakit ikaw ang babaeng nagmamakaawa para sa kanya? Natatakot na ba siyang lumabas? Nanghihina na ang tubod? Punong barangay, si Kuya Feng na lang ang natitira sa pamilya nila. Huwag siyang ipadala sa sabilit ng pagtatrabaho. Patawarin niyo siya. Su Xiaoyu, pwede kong patawarin ang Kuya Feng mo. Pero may kondisyon. Punong barangay, basta mapatawad si Kuya Feng. Gagawin ko ang kahit anong kondisyon. Sinabi mo yan, Xiaoyu. Hindi kita pinilit. Pumasok ka at maglingkod sa akin na maayos, isang beses lang. Papatawarin ko ang Kuya Feng mo. Ano, sang-ayon ka? Para kay Kuya Feng, gagawin ko ang lahat. Huwag sang-ayon ako. Ha ha ha. Si Xiaoyu, ang kasintahan ni Lin Feng. Ang daming nag-asam sa kanya sa barangay natin. Sa wakas, mapapasakin din siya. Aray, ang kamay ko. Lin Feng, ako ang punong barangay. Nagawa mong saktan ako? Papatayin kita. Lin Feng, huwag kang lumapit. Ako ang punong barangay. Hindi mo ako pwedeng saktan. Hinawakan mo ang Xiaoyu ko. Kahit punong barangay ka, mawawalan ka ng buhay ngayon. Tigil na. Huwag mo na akong saktan. Kuya Feng, ipapadala ka sana ng kapitan sa gobyerno. Hindi, Lin Feng. Biro lang yon. Takot lang, di kita talaga ipapadala sa gobyerno. Patawarin mo na ako. Kuya Feng, umalma ka. Kung papatayin mo siya, siguradong darating ang mga pulis. Nga, malaking kasalanan ang pagpatay. Lin Feng, bata ka pa. Huwag kang padalos-dalos. Patawarin kita. Yung listahan ng mga ipapadala sa trabaho. Sinisiguro ko, kung hahayaan mo akong mabuhay, siguradong wala pangalan mo sa listahan ng ipapadala. Kuya Feng, basta hindi ka mapapadala sa pagtatrabaho sa gobyerno. Masaya na ako kahit anong mangyari. Kahit gustong-gusto kong patayin ang gago sa pangsyan na to. Di ko magagawa sa harap ni Xiaoyu. Sige, pangsyan. Pababayaan kita ngayon. Pero kung muling gagalitin mo ako, maghanda ka sa parusa. Lin Feng, saktan mo ako. Gagawin kitang miserable hanggang kamatayan. Pasensya na, Kuya Feng. Nag-alala ka pa dahil sa akin. Dahil sa akin ka pumunta sa bahay ng mga pang. Huwag magpakabayani. Pangsyan, yung gago na yon ay masamang tao. Xiaoyu, pupunta ako sa lungsod bukas para bumili ng papel de bangko. Dalawin natin ang puntod ng ate mo. CJ, Matagal na rin akong dito, dapat ko na ring bisitahin ang puntod ng dating nasa katawan. Nandito ka na, binata. Tapos na namin ang ginagawa mo. Salamat, Yokui. Ayos, kailangan ko talaga to. Dekalidad ang pana, kuwerdas gawa sa litid ng baka. Mabigat pala. Magkano, Tiyokui? 10 piso lang, hahaha. kapatid na Long, dumating ka na. Kukunin ko yung pana. Walang kapantay ang galing ni Tio Chui. Kapatid Long, yung recipe ng bierpaw na binigay mo. Malaking tulong talaga. Ang negosyo ng aking Ding Xianglao. Ngayon, ang pinakasikat na restaurant sa buong bayan. Ate Chui, okay lang masaya ka, pero wag mo akong hawakan. Kapatid Long, gusto mo sa Ding Xianglao? Ako bahala. Pero may gagawin pa ako. Walang problema, simpleng hapunan lang. Sige na nga. Mang Zhang, magdagdag ka pa ng ilang masasarap na ulam. At Chui, yung recipe na yon ay ibinenta ko sa'yo. Huwag sobrang mabait. Ang dami hindi maubos. Kapatid Long, ikaw ang eksperto. Subukan mo ito. Ano sa palagay mo sa mga ulam na ito? Masarap naman pero kulang pa ng konti. Lagyan ng dahon ng karila habang niluluto para mas masarap. Dahon ng perela? Gets ko. Susubukan ko yan. Kapatid na Long, ang galing mo pala magluto. Gusto mo ba magtrabaho sa aming Ding Xianglao? Ipinapangako ko na hindi ka magsasisi sa sweldo. Gusto ko ang malayang buhay. Bakit ako magpapakalipas? Pasensya na, Ate Chui. Gusto ko lang pasok. Saka, kung magtatrabaho ako, sino maghahatid ng nahuli? Ayun na pala, ha? Pero marami pa akong bagong recipe. Totoo ba iyan, kapatid na Long? May iba ka pang recipe. Kung kailangan, Ate Chui, kunin mo lang papel at panulat. Huwag kang mag-alala, kapatid na Long. Para sa bawat resep, babayaran kita ng 50 piso. 50 piso bawat recipe. Kung magsusulat ako ng marami. Mas malaki pa ang kikitain ko kaysa sa pangangaso sa bundok. Laulo, bigyan mo ng 400 tael na pilak si kapatid na Long. Sag. Makakabili na ako ng 2 kumot sa 400 tile na ito. Nandito na ako. Ito ang kumot. Xiaoyu, ito ang binili kong kumot para sa'yo. Hindi ka na matutulog sa kumot na damo. Matutulog ka na sa mainit-init na kumot. Kuya Feng, itong kumot, ikaw na lang ang gumamit. Ikaw ang bumubuhay sa pamilya natin. Huwag na. Ang mahal nito, di ba? Kunin mo na yan. Bumili na lang ulit ako mamaya. Hindi na ako naghihirap ngayon, Xiaoyu. Sige na, ihanda mo na ang kama. Ako na ang maghahapunan. Matulog ka ng maaga. Bukas, pupunta tayo sa puntod ng ate mo. Ano ba tong si Kuya Feng, alam ba niya?
kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng kumot sa isang babae. Para yan sa paghahandog ng kasal. Siguro itinuturing lang niya akong tunay na kapamilya. Ano ba tong iniisip ko? Ito na ba ang puntod ng asawa ng dating katawan niya, si Swen? Nasa gitna ng ilang na bundok na pabayaan na. Ang tagal na sigurong walang dumalaw. Siya oy, sunugin mo ang ilang perang papel para sa ate mo. Aalisin ko muna tong mga damo dito. Ek, narito kami ni Kuya Feng para bisitahin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya tuliro ngayon at ang galing-galing na niya. Nangako ako sa'yo. Naaalagaan ko si Kuya Feng. Hindi ko siya iiwan. Sa totoo lang, hindi ako ang tunay na bayaw ni Suk Xiaoyu. Hindi ako ang asawa ng nasa puntod. Nakita ko na ang hirap ng paghihiwalay at kamatayan. Hindi ko inakalang mabubuhay pa ako muli. Swen, huwag kang mag-alala, ang kapatid mo ay kapatid ko na rin. Sisiguraduhin kong alagaan siya at bibigyan ng magandang buhay. Kapatid lang ba talaga? Ay naku, ikaw pala. Ay naku, si Lin Feng nakauwi na. Ako si Tiang Wang. Naalala mo pa ba ako, si Tiang Wang? Ano nang pakay niya rito? Parang tagapag-ugnay ng kasal. Ah, si Tiang Wang pala, pasok po kayo at uminom muna ng tsa. Tiang Wang, may kailangan po ba kayo sa akin? Siyempre, may napakagandang balita ako. Lin Feng, hindi ka na bata, di ba? Panahon na para mag-asawa ka at magkaroon ng tagapagmana. Feng Jie, magluluto muna ako. Lin Feng, ang anak ni Mang Chen, si Chen Fang. 18 taong gulang na ngayon. Halos kapareho mo ng edad. Napakaganda pa ng itsura, isa sa 100. Pinapunta ako ng mga magulang niya para magpakilala sa'yo. Ano sa tingin mo, Chen Fang? Lin Feng, ano sa tingin mo? Napakagandang pagkakatao nito. Sa alaala ko, si Chen Fang ay anak ni Mang Chen daw, ang magbababoy. Kahit na hindi naman masama ang ugali niya at magandang itsura. Lagi niyang minamaliit si Lin Feng dati. Lagi niya akong tinatawag na tanga, ngayon biglang nagpapakasal. Ano ba talaga ang pakay nila? Tiang Wang, wala talaga kaming pera dito. Kaya sa ngayon, wala pa sa isip ko ang mag-asawa. Lin Feng, mahirap man ang buhay ninyo ngayon. Walang problema, alam kong may kakayahan ka. Naniniwala akong makakabangon ka rin balang araw. Napakabait talaga ng batang si Chen Fang. Baka naman pwedeng pag-isipan mo muna. Hindi na. Salamat na lang po sa pagmamalasakit, Tiang Wang. Ay sige. Matigas talaga ang ulo ng batang to. Uwi na muna ako. Ingat po sa pag-uwi, Tiang Wang. Kuya Feng, Ano yon? mag-aasawa ka ba balang araw? Siguro naman. Bakit, ayaw mo? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin ako. Natatakot lang akong maging pabigat sa'yo. Gago, magkadugo tayo. Paano kita iiwan? Huwag kang mag-alala, magkasama tayo habang buhay. Kuya Feng, talaga bang pamilya lang ang tingin niya sa akin? Pero gumagaling na ako. Kain muna tayo. Pagkatapos, akyat ulit ako ng bundok. Kuya Feng, aakyat ka na naman? Marami pang karne ng baboy ramo at lobo. Kapag makapal na ang niebe, mahihirapan tayo. Mas mabuti ng handa tayo. Sakto, subukan natin ang lakas ng compound bow. Lanan. Ang tumpak at lakas ay mas maganda kaysa sa dating kahoy na busog. Tulong. Ano yon? Parang may humihingi ng tulong. Lin Feng, tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Hoy! Ah, si Lo Hizi, ang apo ng kapitan ng barangay. Bakit ka nakabitin ng patiwarik sa puno? Nag-aalay ka ba ng sarili mo sa mga lobo? Lin Feng, alam kong nagkasala ako sa'yo noon. Pakiusap, mabait ka naman, iligtas mo ako. Ayoko talagang mamatay. Lo Hizi, gusto mong iligtas kita? CJ, sabihin mo kung bakit ka nandito sa bundok. Ako, namamaril ako. Tapos, nadapa ako sa sarili kong bitag. At naakit ko pa ang mga lobo. Lin Feng, patabuhin mo na ang mga lobong yan. Iligtas mo na ako. Lo Hizi, tanga ba ako? Naminditag ka, tapos naakit mo ang mga lobo. Ako. Kung ayaw mong magsalita, dito ka na lang. Mapapatuloy ka na lang dito habang nakabitin. Hindi. Sasabihin ko, huwag kang umalis. Si Pang Shan ang may utos. Nasugatan mo ang braso niya. Mapagtanim yan. Kaya balak niyang ipahamak ka. Inutusan niya akong maglagay ng bitag sa daan mo.
gamit ang amoy ng dugo, akitin ang mga lobo. Ako naman ang nadapa sa bitag. Si Pang Shan mabuti. Binigyan ko siya ng isang pagkakataon. Ayaw pa rin tumigil, talagang gusto niyang mamatay, no? Lin Feng, iligtas mo na ako. Tutulungan kita laban kay Pang Shan. Pwede akong maging informante sa'yo. Isusumbong ko bawat galaw niya. Sige, ililigtas na kita ngayon din. Aray, huwag, please. Lin Feng, tulungan mo ako. Tulungan mo ko. Hindi ba't iniligtas na kita mula sa puno? Tungkol naman sa'yo. Kung makakaligtas ka sa mga lobo, nakasalalay na yan sa'yo. Huwag mo akong kainin. Siya ang kainin mo. Siya. Kahit hayop ang mga lobo, hindi sila tanga. Nakikilala nila kung sino ang pagkain at kung sino ang mga ngaso. Lin Feng. Ikaw si Chen Fang. Bakit ka humahanap sa akin? Lin Feng, anong ibig mong sabihin? Hinahanap ka ng katay ko para magpakasal. Bakit mo tinanggihan? Tungkol pala yan. Ano ba ang kulang sa akin? Sasagutin mo ako ng diretso. Naku, Chen Fang, mahirap lang ang pamilya namin. Wala talaga sa isip ko ang mag-asawa. Ayoko. Gusto ko lang malaman. Saan ako, si Chen Fang, nagkulang kumpara kay Su Chaoyu? Bakit parati mo akong hindi pinapansin? Hindi pinapansin? Baka yung masamang ginawa niya noon ay para lang mapansin siya. Tingnan mo ang tingin niya, seryoso ba talaga siya? Lin Feng, kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon, kung ano ang ayaw mo sa akin, hindi ako uwi. Hay, hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo na hindi na ako yung dating Lin Feng, di ba? Feng, handa na ang pagkain, lalamig na yan. Halika, kain tayong sabay. Sig. Biro lang yon. Kain na, baka lumamig na yan. Feng, pagod ka sa pangangaso, kumain ka ng karne. Ikaw, Humph. Su Chaoyu, alam mo rin palang napapagod si Lin Feng. Kasalanan niya. Bakit niya alagaan yan? Anong karapatan mong sabihin yan? Mali ba ako? Bayawin ka lang ni Lin Feng. Hindi ka naman niya tunay na kamag-anak. Tama na. Chen Fang, pamilya ko si Xiaoyu. Huwag mong guluhin ang relasyon namin. Anong guluhin? Totoo lang ang sinasabi ko. Lin Feng, ayaw mong pakasalan ako. Dahil ba sa kanya? Hindi. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Chen Fang, sa totoo lang. Wala talagang pagtingin sa'yo ang puso ko. Ha, Lin Feng, hindi mo ako gusto. Ako rin, hindi kita gusto. Lin Feng, bakit hindi ka na lang tumuloy na maging tanga? Feng, ako ba pabigat ba talaga ako sa'yo? Siyempre hindi. Huwag mo siyang pansinin. Bayawin kita, di ba? Feng, ano-ano nang gagawin mo? Xiaoyu, ang susunod na mangyayari, huwag mong sasabihin kanino man. Baka gustong gawin ni Feng. Pero asawa siya ng ate ko. Ipikit mo muna ang mata mo. Kuya Feng, dahan-dahan lang. Anong dahan-dahan? Sige, buksan mo na ang mga mata mo. Kuya Feng, saan-saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Huwag mag-alala, malinis ang pera ko mula sa pangangaso. Abot sa 500 tile. 500 tile? Naku po. Kuya Feng, ang yaman-yaman mo na pala. Hindi na tayo naghihirap. Pagkatapos ng bagong taon, mag-isip tayo ng paraan para maalis sa bundok na ito. Mas magiging maginhawa ang buhay kung sa bayan na tayo titira. Tumira sa bayan? Paano naman ang lumang bahay natin? Iwan na lang natin. Pag nakapag-ipon ulit ako, sa bayan magtatayo tayo ng negosyo. Tayo na ang magiging boss. Ang talino mo talaga, Kuya Feng. Xiaoyu, gusto mo bang matutong magbasa at magsulat? Kung lilipat tayo sa bayan, makakapag-hire ako ng guro para sa'yo. Kuya Feng, hindi na siguro. Sinasabi ng may kapangyarihan, ang babae, walang talino, ay may mabuting asal. Huwag maniwala sa mga sinasabi ng mga walang magawa. Tignan mo ang mga mayayamang dalaga. Sino sa kanila ang hindi marunong sa sining at panitikan? Pero ang mahal naman kasi nun. Huwag kang mag-alala, nandito naman si Kuya Feng. Anong balita? Boss, mga pulubi lang sila. Kaunting bigas lang. Halughugin ang bawat bahay. Patayin ang humadlang. Maghanap sa bawat bahay. Kunin ang pagkain at ari-arian. Huwag saktan ang mga tao. Halaka! Akala mo ba, sa gubat na ito, may magandang dilag pala? Boss, kailangan natin ng pera, bigas, at ganda. Halika, Irong.
Atlo kaming magkakapatid, masisiyahan ka. Umalis kayo. Lumayas kayo sa hahap ko. TSK. Nakakasagabal ang matandang ito. Matanda. Arangalan mong maging biyenan namin kahit isang gabi. Huwag kang magpakatanga. Hoy, sabay-sabay na. Tay, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat nandito ang tatay mo, hindi ka mapapahama. Planuhin ng maayos kung saan gagamitin ang pilak. Esan? May isang bag pa ng pilak ng gobyerno na nakatago sa tahilan ng bahay. Huwag gagamitin hanggat hindi talaga kailangan. Ito muna ang ibibigay ko sa'yo, Xiaoyu. Sa mahabang panahon, wala akong naibigay na regalo sa'yo. Itago mo ito. Magagamit mong pamasahe sa pangangailangan. Alaynan. Salamat, Feng Ji. Feng Jie. Huzi, hating gabi na. May ano bang napaka-importante? Feng Jie, malaking problema. May nangyayaring masama. Tulisan ang pumasok sa barangay. Pinagkakaguluhan at ninanakawan ang mga bahay. Naiintindihan ko. Feng Ji, huwag kang padalos-dalos. Mga tulisan yan. Xiaoyu, ikaw at si Huzi, magtago kayo dito sa bahay. Ako ang haharap sa mga gago na yan. Umalis kayo dito, mga gago. Hihi. Matanda ka na, wala ka ng lakas, di ba? Pero kami, meron pa. Imbak namin yon para sa anak mong babae. Sige, ngayong mahina na siya, patayin na natin. Katay, Huwag kang matakot. Nandito ang tatay mo. Dito Chen Fang. Ayos lang ba kayo? Ang tangang Lin. Ikaw pala. Lin Feng. Tatay, hindi na tanga si Lin Feng ngayon. Magaling siyang manghuli ng pusa. Ang galing niya sa pana. AMEA. Kahit na iniligtas mo kami, pantay lang yon sa pagiging walang utang na loob mo dati. Tatay, iniligtas tayo ni Lin Feng. Iniligtas niya tayo, pero tinanggihan din niya ang anak natin. Chen Fang, dalhin mo na ang tatay mo sa bahay namin para magtago. Ako na ang bahala sa mga tulisan sa labas. Baliw ka ba? Dose-dosenang tulisan yon. Baka kang naghahanap ng kamatayan. Huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa mo. Walang masamang mangyayari. Lin Feng, huwag. Yung mga tao sa barangay, dati-rati pinagkatawanan kanila. Hindi mo kailangang magsapalan para sa kanila. Pero hindi ko kayang tumingin lang. Maghintay kayo dito kasama si Tito Chen. Lin Feng. Hahaha, Biao Ginoo. Yung binabayo ay ang kapitan ng baryang ito. Nakakuha kami ng maraming bigas sa kanilang bahay. Mga binhiyon. Huwag ninyong kunin. Di ako naniniwala. Ganito lang kalami ang pagkain sa isang buong baryo? Patayin natin tong dalawa para matakot ang iba. Tingnan natin kung magsasabi ng totoo ang mga taga rito. Sandali, Biao Ginoo. Biao Ginoo. Wala na talaga kaming pagkain. Pero alam ko kung saan may karne. Niwala kayong disenteng pagkain sa baryo. May kani pa? Niloloko mo ba ako? Totoo, Biao Ginoo. May batang mga ngaso dito, si Lin Feng. Madalas siyang makahuli at nakapatay ng oso kamakailan. Hahaha, oso, Biao Ginoo, kung makakakuha tayo ng kani. Masiguradong makakaraos tayo sa taglaming. Dalhin mo kami. Palalayasin namin kayo. Si Lin Feng, sa pagkakataong ito, ididirekta ko ang gulo sa iyo. Titiyakin kong mamamatay kang todo. Aray. Naku po, isa ba tong Diyos ng pana? Ang galing. Huwag matakot, Biao Ginoo. Isa lang siya. Kunti ang mga pana niya. Gusto mo akong patayin? Una kitang papatayin. Aray. Huwag, Lin Feng. Tulungan niyo ako. Nandito ang puno ng mga tulisan. Marami pa silang kasama sa ibang lugar. Isang pana na lang ang natitira sa akin. Dapat ko siyang tapusin. Putangina mo. Papatayin muna kita. Tapos hahanapin ko yung bata na nang hahamon. Tulong. Lin Feng, bakit hindi ka pa kumikilos? AME. Dadalhin mo kami sa bahay niya? Di ka niya tutulungan, tanga. Nakalusot din ako sa kamatayan. Wag mo akong patayin. Ako si Biao, ang matulungan ng bundok ng Tigre. Pinatay mo ang mga lider namin, hindi ka nila tatantanan. Kanina, papunta ka sa direksyon ng bahay namin, di ba? Siya ang nag-akay. Ako si Lin Feng. Napilitan lang ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-iwan ng mga problema sa sarili ko. Ang galing mo. I-report ko talaga ito sa mga otoridad. Malaki ang gantimpala sa'yo. Lin Feng, lahat ng nangyari sa atin,
Malaking pagkakamali lang. Hindi na sayo ang buhay mo. Maliit na grupo lang siguro ito sa mga tulisan sa bundok. Babalik at maghiganti yan sigurado. Kailangan kong maghanda ng husto. Linfeng, okay ka lang? Okay lang ako. Sabi ko sa'yo, magtago ka sa bahay namin, di ba? Nasugatan ka ba? Hindi. Loko-lokong Lin, ikaw ba ang pumatay sa mga tulisan na to? AMM? Yung loko-loko na to, may ganitong kasanayan pala? Tatay, ilang beses ko na bang sinabi, hindi si Linfeng loko-loko. Kung tatawagin mo pa siyang loko-loko, magagalit talaga ako. Tangang babae ka. Ayaw sa'yo niyan, tapos ikaw pa ang kumampi sa labas. Matandang Chen, anong nangyari? Si Lin Feng, siya ang pumatay sa mga tulisan na to. At takot na takot ang iba. Xiao Feng, may ganitong kakayahan ka pala? Ang galing. Buti na lang pinatay mo sila. Ang lulupit ng mga tulisan na to. Muntik na akong mapatay nila. Lin Feng, salamat talaga sa'yo. Iniligtas mo ang buong barangay namin. Lin Feng, iniligtas mo ang lahat ng tao sa barangay namin. Hindi lang buhay namin ang iniligtas mo. Pati ang mga pagkain namin. Bayani ka ng buong barangay. Kung sino man ang magsabing loko-loko si Lin Feng, ako ang unang puputol sa kanya. Ako rin. Linfeng, siguradong pagod na pagod ka sa pagpapahirap sa mga tulisan. Magpahinga ka na agad. Pupunta muna ako sa bahay nyo para tulungan si Tio Chen. Salamat, Linfeng. Walang anuman. Mauna na ako. Sandali. Ano ba? May problema ba? Hoy, bata, ngayong gabi, sobrang sikat ka sa buong barangay. Huwag mong isipin na maganda yan. Sa hap mo, papuri ang ibibigay ng mga kapitbahay. Pero sa puso nila, walang nakakaalam. Pinatalsik mo ang mga tulisan, pero nakaaway mo sila. Kung maghihiganti ang mga tulisan, hindi ka nila tutulungan. Maari pa nga nilang. Masugin ako sa likuran, di ba? Ganoon ba? Ikaw. Naiintindihan ko ang ugali ng mga nasa ilalim. Alam kong, hindi ko kayang labanan ang buong grupo ng mga tulisan. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Umalis ka na, Linfeng. Ay, tangang dalaga. Huwag ka nang umasa. Yung batang yun, iba ang mundo niya sa atin. Wala kang pag-asa sa kanya. Alam ko. Kuya Feng, nakauwi ka na. Hindi ka ba nasugatan? Okay lang ako. Lolo Wang, para kay Huzi ka ba rito? Ay, Xiao Feng, kahit na sumikat ka ngayong gabi, hindi ka na dapat manatili sa barangay ng Luntiang Bukid. Kung hindi, lalamunin ka nila hanggang sa buto. Bakit, Lolo? Pinatakbo ni Kuya Feng ang mga tulisan. Iniligtas niya ang buong barangay. Bayanis ha. Pero kung babalik ang mga tulisan, mas marami sila. Paano makakayanan ni Xiao Feng mag-isa? Pagsamahin natin ang lahat ng lalaki sa barangay. Hindi ba natin kakayanin ang mga tulisan na yun? Mga duwag na gutom at payatot, anong laban nila? Hindi man lang sila maglakas loob, malamang wala silang tapang. Gaya ng kapitan, magaling lang sa loob ng bahay. Sa labas, takot na takot, hindi man lang makapagkamaw. Tama. Mahigit 70 katao sa barangay, kalahati ay lalaki. Pero 30 tulisan lang, nanginginig na sila sa takot. Kung babalik ang mga tulisan, hindi lang nila ako tutulungan. Ibibigay pa nila ako sa mga tulisan para hindi sila magalit. Si Oyo, kailangan nating i-advance ang plano nating lumipat sa bayan. Kuya Feng, sundin kita. Tamang desisyon yan. Kung hindi tayo alis, baka may kapitbahay na. Magturo sa atin sa mga tulisan para makaligtas. Kuya Feng, paano? Paano nangyari yon? Iniligtas tayo ni Kuya Feng. Hindi naman pinapansin ng mga taga-barangay yan. Lolo Wang, paano naman kayo ni Huzi? Huwag mag-alala, huwag isipin kami. Kapag dumating ang tulisan, ilalayo ko si Huzi sa bundok. Linfeng, saan ka pupunta? Tita Wang, pupunta ako sa bayan para ipagbili ang nahuli ko. Linfeng, maalinsangan pa sa umaga, madulas ang daan. Huwag na lang. Tita Wang, sinadya mo talagang magdala ng mga tao para harangan ako. Ha? Anong sinasabi mo? Siyempre hindi. Eh di humanda ka. AME. Lin Feng, simula ngayon. Hindi ka na pwedeng lumabas ng barangay. Bakit? Ikaw ang may gulo sa mga tulisan ng bundok ng tigre. Paano kung tumakas ka, tapos bumalik ang tulisan? Kami ang kawawa. Tama, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang may gulo, ikaw ang dapat manatili para hapin yan. Lele, ako ang may gulo. Ako ba ang gustong nakawin ng mga tulisan? Ako ba ang gustong patayin? Lin Feng, bahala na. Basta hindi ka pwedeng umalis. Ay, Linfeng, huwag kang mag-alala. Kapag bumalik ang mga tulisan, tutulungan ka namin ng buong barangay. Wala na ang kapitan. Ikaw na ngayon ang pinakarespetado dito. Hehe, Tita Wang. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Xiao Fang, anong sinasabi mo? Paano naging palalait yan? Linfeng, kagabi, pinalayas niya ang mga tulisan. Iniligtas ang buong barangay. Ganito lang ang gagawin ninyo sa kanya. Parin naman ito sa buong barangay. At saka,
Wala namang nagmakaawa sa kanyang palayasin ang mga tulisan. Kusa niyang ginawa yon. Kung ninakawan lang, alis din sila. Pero pinatay ni Lin Feng ang mga tulisan. Iba na ang usapan. Kayong mga, Lalabas ako ng barangay. Sino ang maghaharang sa akin? Lin Feng, habang nandito kami, hindi ka makakalabas. Sigurado ka? Nakapatay ako ng tulisan. Bakit niyo akong inaakalang hindi ko kayo kayang patayin? Ikaw, hindi kami tulisan. Ikaw, pag pinatay mo kami, labag yan sa batas. Batas? Hindi kayang kontrolin ng batas ang mga tulisan. Bakit niyo akong inaakalang kayang kontrolin ako ng batas? Life, sige na. Lin Feng, dumaan ka na. Ano? Itawang, huwag kang padalos-dalos. Huwag kayong mag-away. Sa tingin mo ba kayang natin siyang harangan? At saka hindi naman siya nag-iisa. Nandiyan pa ang bayawin niya sa bahay. Sigish, di makakatakas ang pari kung di iwan ang simbahan. Xiao Feng, tinanggihan ka ng gago ng si Lin Feng. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Iniligtas niya tayo. Ayokong maging walang utang na loob. Hay, tanga naman. Ano ba talaga ang nakikita mo sa kanya? Kapatid na Long, anong magandang dala mo ngayon? isang baboy ramo. Ilagay mo lang dito ang dala mo, pumasok ka na at magpahinga. Ipapaalam ko sa may-ari. Mukhang kumita ng malaki ang Dingxiang Low sa mga recycle ko. Noon, hindi ganoon ka-gesture ang pagtanggap nila. CJ, Batang Long, dumating ka rin. Tunay kang biyahe sa akin. grabe naman at kuy. Sobra. Hindi mo alam. Yung mga receipt na binigay mo sa akin. Ang dami-daming customer ang nadala nito. Unang beses na ganito kasikip ang Dingxiang Lao. Talagang dapat kitang pasalamatan ng maayos. Ate Kui, sa totoo lang, may hihilingin sana akong tulong. Ano yon? Gusto kong magkaroon ng sariling tirahan dito sa bayan. Gusto mong magpakapirme dito sa lungsod? Madali lang yan. Ilan kayo sa pamilya? Ako lang at ang bayawin ko, Ate Kui. At sana, mas maaga, mas mabuti. Sige, naiintindihan ko. Malapit na ang bagong taon. Gusto niyang lumipat at umiwas sa pamilya. Kaya niyang manghuli ng baboy ramo at oso. Malakas talaga. Tapos marami pa siyang alam na bagong luto. Tutulungan ko siya para lalakas ang samahan. Batang Long, may bakanteng bahay ako. Pwede ka na agad tumira doon. Ay, sana Kui, huwag ka magalala. Bibigyan kita ng ilan pang bagong result. Sige, usapan na yan, tol. Tol, hindi naman ako gaanong bata. Hahaha. Ang innocent mo naman. Binibiro lang kita. Ganito na lang, umuwi ka muna at sunduin ang kasama mo. Papalinisin ko na agad ang bahay. Mag-isa man ako, makakalabas ako ng buhay. Pero ibang usapan kapag kasama ko ang bayawin ko. Kailangan kong tiyaking ligtas siya. Laulu, Boss, ito ang kabuwang kaneng baboy ramo na dala ni kapatid na Long. 300 libra. Parehong presyo pa rin tulad ng dati. at saka, hanapan mo ako ng ilang tao, ayusin mo yung lumang bahay ko. Naku, yung lumang bahay ninyo, AMM. Mukhang medyo may problema yan, Gastusan mo lang. Di ibang tao si Kuya Lin. Talagang astig si Ate Kui, may-ari ng Dingxiang Low. Gusto mo akong itali sa utang na loob? Salamat, Ate Kui. Itong pabor na to, tatandaan ko. May bantay si Tio at Tita Wong sa bahay natin. Huwag kang mag-alala. Papasok tayo sa lungsod mamayang gabi. Wala tayong mamahalin sa bahay. Magaan lang ang dalhin. Kuya Feng, ganyan katrinato ng mga tao sa barangay. Pinagsisihan mo ba tinulungan mo sila? Tinulungan ko sila, ayoko nang may naghihirap. Kung makakalimot sila sa kabutihan, makitid yon. Di magkasundo ang landas namin. Di kami magkakasundo. Yuzi, Chenfang. Anong ginagawa ninyo dito? Kuya Feng, itong mga itlog ng ibon, sa'yo na. Pag may pagkakataon pa, sabay tayong kumain ng mami. Lin Feng, sabi sa akin ni tatay, may daang paliko para makaiwas papuntang lungsod. Paggabi na, ako ang maghahatid sa inyo palabas ng barangay. Salamat, Chenfang. Si Chen Fang, nakakatulong kay Kuya Feng. Ako, wala akong magawa. Baka tama nga siya. Ako lang talaga ang pabigat kay Kuya Feng. Lin Feng, sundan mo lang tong daan hanggang sa kalsada. Makakarating na kayo sa bayan. Alis na kayo. Salamat, Chenfang. Paalam, Lin Feng. Pasensya na, Ate Kui, ang layo ng bundok kaya natagalan ako. Sakto namang nagsasara na ang restaurant. Ito ba ang iyong bayawin? Kumusta, At Kuy? Lumang bahay ng pamilya namin, pero ilang beses nang na-renovate. Kumpleto sa mga kasangkapan, madali na lang kayong manirahan dito. Maraming salamat, Ate Kui. Lilipat din kami kapag nakaayos na kami. Pamilya tayo, manatili ka hanggat gusto mo. Sige, huli na, magpahinga na kayo. Si Oyoy, dito muna tayo pansamantala.
Pasensya ka na, dito muna tayo sa ngayon. Feng, mas maganda ito kumpara sa kubo natin sa barangay. At basta't kasama kita, kahit saan ayos lang sa akin. Feng, ako na ang maglalatag ng kama. Helenan. Kumusta kaya si Chen Fang? Kung malaman ng barangay na tinulungan niya akong makaalis. Siguradong gagawa siya ni Feng ng. Feng, may nakita akong supot ng pira-pirasong pilak sa aming balutan. Feng, siguradong si Chen Fang ang naglagay nito ng palihim. Siya lang ang humawak sa balutan. Ang tanga-tanga talaga ng babaeng yon. Fang, nasaan si Lin Feng? Paano ko malalaman? Ikaw ang huling pumunta sa kanila kahapon. Ikaw ang tumulong sa kanyang tumakas. Wala akong alam. Ano na ang gagawin natin? Itawang? Nakipag-usap na tayo sa mga taga-bundok ng Tigre. Pinangako natin na hahanapin nila ang ulol na yon para maghiganti. Ngayong tumakas si Lin Feng. Di ba papatayin tayong lahat ng mga tulisan? Itang na, Lin Feng. Dahil sa pagtakas niya, nilagay niya sa panganib ang buong barangay natin. Hala! Hala! Dumating na ang mga taga-bundok ng Tigre. Wala na! Wala na! Hihintayin na lang natin ang kamatayan. Kung luluhod ako at magmamakaawa sa mga tulisan ng bundok ng Tigre, baka naman patawarin nila ako. Ang pagmamakaawa ay magpapabilis lang ng iyong kamatayan. Uwi na ako. Gusto ko nang umuwi. Isuko ang pumatay sa kapatid ko. Baka pagbigyan ko pa kayo. Boss, wala silang sagot. Hihi, boss. Mukhang niloloko kanila. Sunugin na lang natin lahat. Tulong! Sino ang magliligtas sa atin? Wala na talaga. Boss, sunugin na natin lahat. Boss, paano ang butil sa baryo? Hindi na natin makukuha. Anong makukuhang butil sa mga pulubi? Mas mabuti ang buhay nila kaysa nasalanta. Naiintindihan? Boss! 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 May problema. May mga tumakas sa likod ng bundok. Tumakas? Habulin sila. Kailangan nating magmadali. Nalaman na ng mga tulisan na nandito tayo. Xiao Fang, iwanan mo na ako. Tumakbo ka na. Magtago ka sa loob ng bundok. Sabay tayong alis. Hindi kita iwan. Huzi. Sumama ka muna kay Xiao Fang. Hindi, Lolo. Hindi kita pababayaan. Hihi. Gusto pang tumakas. Boss, may babae pa. Swerteng-swerte tayo ngayon. Xiao Fang, tumakbo ka na. Wala nang saysay. Paano makakatakbo ng 2 paa ang tao sa kabayong may 4 na paa? Patayin ang matanda. Iwanan ang babae at ang bata. Wala na. Aray! May mga mamamana. Si Lin Feng. Ay, May lason. May lason ang mga palaso. Hoy! Kung lalaki ka, huwag kang duwag. Harapin mo ako. Boss, ano na ang gagawin natin? Kunin natin sila bilang hostage. Hindi makaputok yung archer. Aray! Naku po, ang galing ng archer. Aray ko! Mga traitor na gago, kung tatakbo kayo, isama niyo ako. Sige, lalabas na ako. Di ba gusto mong maglaban tayo? Tara! Si Kuya Feng. Feng, bakit ka bumalik? Bumalik pala, tong gago. Di ba sabi mo kailan maglalaban ng tayo kami dalawa? Bakit may dala kang maraming tao? Sabi mo one-on-one? Halika, subukan mo. Kuya, pasensya na. Pasensya na. Ako na po, patawarin niyo na ako. Hoy, di ba ka? Ang duwag-duwag mo naman. Huhuhu, kuya, wala na po kaming makain, kaya napilitan maging tulisan dito. Kung may pagkakakitaan lang sana, sino ba ang gugustuhin maging tiye? Lele, dahil hirap ka, karapatan mo bang kunin ang buhay ng iba?
Kung ganoon, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Ito ang aral para sa'yo. Huwag kang magpakalupit sa buhay ng iba. Lin Feng, sinadya mo bang iligtas ako? Nandito ako para magbayad ng utang. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Feng, hindi titigil ang mga tulisan na yan. Umalis na tayo dito, bilis. Lolo Wang, huwag na kayong magtago sa kabubatan. Sumama na kayo sa akin papunta sa bayan. Hindi ba kami magiging pabigat sa'yo? Hindi. Magtatayo ako ng maliit na negosyo sa bayan. Mas madali kung may tutulong sa akin. Sige. Ako rin, sasama ko. Ang saya. Makapunta na kami sa bayan. Gusto ko nang pumunta sa lungsod. Makakapunta na sa bayan. Naku, nasusunog ang barangay natin. Mga hayop na tulisan na yan. Mabuti nga nasunog. Mga duwag at makasarili. Karapat dapat lang maging mga pulubi. Hey! Nasunog na lahat. Wala nang natira. Tikman mo nga ito. Kuya Lin, ito ba yung sinasabi mong specialty? Parang may bali-balita na nakakalaso nito. Ah, Bago ka natikman ng mga tao ang alimango. Akala nila kauri nito ang gagamba. Ate Kui, masarap talaga ang ulo. ang sarap. Kuya Lin, ang lasa ng ulong na ito. Napakaganda talaga. Ang recipe ng ulong. Ibibigay mo talaga sa akin. Salamat sa tulong mo, Ate Kui. Nakapag-ugat kami dito sa bayan. Ang ulong na ito, maraming klase ng lasa. Isinulat ko na lahat. Nga pala, Kuya Lin, nakatira na kayo sa bayan ngayon. Hindi na pwedeng pangangaso lang ang ikabubuhay ni Huy. Baka naman, pumasok na lang kayo sa aking dingsianglaw. Huwag na, At Kui. May kaunting pera ako. Balak kong mag-upa ng pwesto dito sa bayan. Magninegosyo ka. Pag empleyado ka lang habang buhay, empleyado ka lang talaga. Pag sarili mong negosyo, saka kayayaman. Kuya Lin, ang galing-galing mo. Naniniwala ako sa'yo. Siguradong magiging maunlad ang negosyo mo. Maraming salamat, Ate Kui. Kakausapin ko muna si Ginoong Zhang. Maupo muna kayo. Kuya Feng, ang dami na ang natulong sa atin ni Ate Kui. Sapat na ba yung isang recipe para mabayaran siya? Matalino si At Kui. Yung potensyal ng ulong. Agad niyang nakikita. Mga mayaman at makapangyarihan sa bayan. Sawa na sa mga mamahaling pagkain. Yung ulong bagong lasa yan. Malaki talaga ang merkado nito. Isang plato lang ng ulong, ganyan nakalakas, Kuya Feng. Hindi ba tagutom gayon? Taon-taon, ang daming nagugutom at naglilimo sa kalsada. Bakit may mga taong sawa na sa mamahaling pagkain? Ano na kinalaman ng mayaman? May mga taong kumakain ng kapwa-tao. May mga taong balat lang kinain, yan ang normal sa lipunang piudal. Nakapako na ang antas sa lipunan, hindi pantay-pantay ang yaman. Kuya Feng, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, pero siguradong may punto yan. Wala naman yan sa atin. Basta tayo, busog at payapa, okay na. Lenan, Lin Feng, ano to? Ang sikreto-sikreto. Tungkol to sa malaking pagkakataon natin yumaman. CLU, Ang bango, Kuya Feng. Ano to? ito ang isi. Magbubukas ako ng tindahan dito. Tindahan ng BC. Masarap kaya ang lig ng patonato? Tikman yung lahat. Ang sarap. Nga, iba talaga ang lasa. Ang baka, chewy. Ang lig ng pato, malasa ng husto. Kung may alak lang, mas masaya. Tama. Pag may ulam na ito, mas masarap uminom. Ang mga lasenggo, sila ang magiging paunahing suki natin. Ano yang suki? Tay, huwag kang makisali. Lin Feng, ano ang gagawin natin? Sundin namin ang sasabihin mo. Sige, ayos na yan. Desidido na. Ah, madali lang yan. Wala namang kumukuha. Xiao Fang. Ikaw at si Huzi, sumunod kayo sa tagabili ng Dingxianglo. Alamin niyo kung saan sila kumukuha ng gulay. Maging listo kayo. Xiao Yue, sa mga susunod na araw, tuturuan kita magbilang kahit gabi. Kung mabilis kang matuto, ikaw na ang bahala sa pagtutuos. sige, Lolo Wang, ang mga halamang gamot na ito ay mahalagang pampalasa. Dati kang nangunguha sa bundok. Sa inyo na ang pagbili nito. Huwag kayong papayag na may manloloko. Sandali, ikaw? Ano ang gagawin mo? Ang lisensya at selyo ang pinakamahalaga para magbukas. Ang mga ito, kailangan ng tulong mula sa may-ari ng Dingxianglo. Kailangan kong makipag-ugnayan. Sa madaling salita, pakikisama. Ano ba yung pakikisama na yan? Mas malaking ambag, mas malaking sapi. Kapag malaki ang sapi mo, mas malaki ang bahagi mo sa kita. Ang mga pira-pirasong pilak ko, abot ng 15 tile. Ay. Tangina, ang tanga mo. Kung magkakasosyo tayo, meron akong 100 tile. 100 tile, tay? Ang yaman pala natin. Yan ang ipon ko sa buong buhay. Dapat pambili ng dote mo. Sana hindi masayang. Feng Kuya, paano kami? Wala kaming pera. Pwede ang sapi sa paggawa. Paglipat sa katawan sa sinaunang panahon para magnegosyo. Mahirap talagang magsimula sa wala. Tito Wang, ito ang kapatid na lalaki na palagi kong binabanggit. Magbubukas na ang tindahan niya ngayon. Gusto mo bang dumalaw? Sige, dahil sa'yo, pupuntahan ko. Tol, ito si Ginong Wang, kalihim ng alkalde. Ang kanyang katayuan at impluensya, walang katulad sa buong bayan. Ang pagdating ng Ginoong Kalihim. Para sa amin lahat. Napakalaking karangalan para sa aming maliit na tindahan. Pasok po. Bakit pa tayo nagbukas ng tindahan kung anyayahan natin sila? Napakasimple ng pag-isip mo sa negosyo. Mga opisyal magsasaka ang magawa. Kung walang koneksyon sa gobyerno, kahit magbenta ka ng lubid, babagsak ka.
Feng, ito ang ledger. Noong nakaraang buwan, pagkatapos ng lahat ng gastos, kumita tayo ng 1,657 na tayo ng pilak. Tama ang pagkalkula. Lalong lalago ang negosyo natin. Na, Mayaman na tayo. Mayaman na. 1,600 tael. Naku, ganito pala kalaki ang kinita natin. Xiao Feng, salamat talaga sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin makikita ang ganitong halaga. Pero kailangan nating maglaan ng 1,000 tael para kay Ginoong Wang. Ano? Bakit naman? Nga, Linfeng, ang hira-hirap ng pinagdaanan natin. Bakit natin ibibigay ang pera sa iba? Tama siya, Feng. Wala namang naitulong sa atin yang si Ginoong Wang. Feng, nagbayad na tayo ng buwis. Bakit kailangan pang magbigay ng pilak? Si Ginoong Wang ay kumakatawan sa alkalde. Sila ang hari dito. Kung gusto nating mabuhay dito, kailangan nating sumunod sa kanila. Sa bawat season, kailangan nating magpadala ng pilak kay Ginoong Wang. Alam kong ayaw ninyo sa puso ninyo. Pero ito ang batas ng kalakalan. Sa mga opisyal magsasaka ang magagawa. Ang mga nakalang pinakamababa. Pwede tayong kumita. Pero kailangan din natin ng proteksyon mula sa mga nasa kapangyarihan. AME, ang mga opisyal na yan, wala namang ginawa kundi mang api. Maraming namamatay sa gutom, wala silang pakialam. Pero pagdating sa negosyo natin, biglang may pakialam sila. Ginoong Wang, ito po'y munting pasasalamat lamang. Haha, mabait ka talaga, anak. Hindi mo na kailangang tawagin akong Ginoong Wang. Tito Wang, Mula ngayon, tiyuhin at tamangkin na tayo. Ara, tagay. Ano? Kumakain ako. Pangit ang balita. Pangatlong pinuno. May grupo ng mga pulubi mula sa labas ng bayan. Pinapahanap ka ng alkalde ng paraan agad. AME. Mga gutom, nang hihingi ng utang. Pupunta na ako. Ate Kui, paano harapin ng giga ang mga biktima? Magluluto lang sila ng lugaw para sa mga pulubi. Pagkatapos, itataboy sila papunta sa ibang lugar. Malapit nang magtaglamig. Kung walang matutuluyan, mamamatay sa lamig ang mga yan. Xiaolin, huwag kang magpakita ng awa. Ang mga pulubing yon ay hindi na matatawag na tao. Ang mabuting kalooban ay magdudulot ng kapahamakan. Bakit? Manalig ka sa akin, hindi kita pahihirapan. Ang pagiging mabuting tao ay may kapalit na halaga. Mukhang may pinagdaanan talaga si Ate Kui. Kuya Feng. Kuya Feng. Kumusta ang negosyo? Napakaganda, Kuya Feng. Ang delivery na sinabi mo ang pinakamaraming order. Si Huzi at Chechen, mahigit 10 order na. Ang galing-galing mo talaga, Linfeng. Tiyak na napakasikat ng mga putahe sa tindahan natin. Pero hindi mabili sa iba, kaya dito sila umu-order. Basta mapanatili natin ang ugnayan sa mga restaurant ito. May matatag na tayong pinagkakakitaan. Pero bakit hindi pa umuwi si Tatay at si Huzi? Ang tagal na ng huling delivery nila. Nakakapagod talaga at matagal ang paghahatid gamit ang lakas ng tao. Kung magagawa ko lang ang bisikleta mula sa nakaraang buhay ko. Sa panahong ito, mas madali sana ang lahat. Nandito ka pala, Kuya Feng. Huzi, bakit ikaw lang ang umuwi? Nasaan si Tatay? Ako. May nangyari ba? Sinabi ni Tio Ken na huwag sasabihin. Habang naghahatid, dumaan sa harap ko. May nakasalubong kaming mga pulubi na gustong pumasok. Hinarang sila ng mga GB. Kabilang sa mga yon ang mga taga-barangay natin. Tapos, nahabag si Tio Chen sa kanila. Hindi napigilan, bumili siya ng pagkain at lumabas. Alam ko na, mukhang matigas si Tatay, pero malambot pala ang puso. Ibig sabihin, mabuting tao si Tio Chen. Tumutulong siya. Mabuti ang ginagawa niya. Hindi. Ang ginawa ni Tio Chen ay paghahanap ng kamatayan. Parang bumukay siya ng sarili niyang libingan. Bakit? Tumutulong lang naman si Tatay. Ang ibinibigay ng alkalde ay kanin at lugaw. Bumili si Tio Chen ng tuyong pagkain para sa mga pulubi. Mas maganda pa sa alkalde sa lungsod. Ano ba to? Di mo alam ang dapat unahin. Mukha pang nagpapabango ng sarili. Hindi, kailangan kong pigilan siya. Dito lang kayo, huwag lalabas. Hahanap ako ng tao. Pasensya na, Linfeng. Nadagdagan pa ang problema mo dahil sa amin. Sa totoo lang, mabuti ang intensyon ni Tio Chen, wala akong tutol. Pero sa mundong to, ang mabuting tao ang nauuna maging biktima. Huwag mag-unahan. Marami pa ang tinapay. Mabuting tao. Talagang napakabuti mo naman. Ginoo, daang bises kang mas mabuti kaysa sa mga nasa pwesto. Nga, kanina sabaw lang ang ibinigay nila sa amin. Parang hayop ang trato sa amin. Huwag kayong mag-alala. Habang may pagkain ako, hindi kayo magugutom. Mabuting tao. Bukas, araw-araw ka bang magdadala ng tinapay? Nga, ikaw ang aming tagapagligtas. Hindi ka kagaya ng mga tagalungsod. Hindi mo kami pababayaan, di ba? Tagapagligtas, limitado lang ang kaya ko. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako bukas. Pero, kaunti lang ang dala kong tinapay. Iemi, ikaw pala, Chen daw. Ikaw ang dahilan kung bakit sinunog nila ang aming barangay. Napilitan kaming maging pulubi. Ikaw naman, nagpunta sa lungsod. Nabuhay na maging hawa. Ngayon, nagpapakabay ka pa rito. Ama, nasunog ang asawat anak ko dahil sa mga tulisan. Kasalanan mo lahat ito. Chen daw, mamamatay tao ka. Dapat mamatay ka. Iyawang, mga kasama. Wala akong kinalaman sa nangyari sa inyo. Nagdala lang ako ng tinapay. Ewan, nagdadala ng tinapay. Maaasahan ba ang kabaitan mo? Aray, ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit. Chen daw, hayop ka. Nilason mo pala kami sa tinapay mo. Ano? May lason? Huwag kayong magsinungaling. Chen daw, talaga namang masamang-masama ang ugali mo. Nagpanggap kang mabait, nagdala ng tinapay. Pero sa totoo lang, nilagyan mo ng lason. Gusto mo kaming patayin. Ikaw ang gumagawa nito sa akin. Kakain ko lang ng tinapay mo. Ano? May lason pala ito? Ayos ah. Gusto mo pala kaming lasunin. Akala ka namin tagapagligtas. Ikaw pala ang pumapatay.
Mga kapitbahay, patayin natin siya. Hindi ganoon. Walang lason ang tinapay ko. Nagsisinungaling siya. Sige, patayin na. Balatan natin siya at gawing sabaw. Ama, Tita Wang, ang galing ng plano mo. Mga tangang ito, lahat sila nakatuon kay Tiandaw. Samantalahin natin at kunin ang lahat ng kinapay. Tumigil. Sinong gagalaw, di ko palalampasin. Tito Chen, sumunod ka sa akin. Pasensya na, ako. Huwag kang humingi ng pasensya. Umalis na tayo. Huwag ninyong palayasin. Ginawa nila tayo na masama. Kung tatakasan nila tayo, tiyak tayong malalago. Ama, kapag nakauwi sila, mag-isip na naman sila ng ibang paraan para patayin tayo. Mga kababayan, Hindi ba kayo natatakot mamatay? Lin Feng, mag-isa ka lang. Isang pana lang hawak mo. Gaano man kagaling, ano pa ang magagawa mo? Mas marami kami. Hindi mo kami matatalo. Sugod. May 13 palaso ako. Kahit konti, ang unang 13. Nasusugod, tiyak na mamamatay. Sino ang unang gustong mamatay? Sugod. Nag-intimidate lang siya. Bakit hindi ka mauna? Ayaw muna ang sumugod. Ako ang huli. Lin Feng, pinapalason mo kami ni Chen Dao. Ngayong araw na ito, hindi kayo makakatakas. Ama, Lingfeng, ikaw ang dahilan kung bakit kami nawalan ng tirahan. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Ang mga nagsunog ng inyong bahay at pagkain. Ang pumatay sa inyong asawa at anak ay ang mga tulisan. Ano ang kinalaman ko doon? Bakit hindi kayo lumaban sa mga tulisan? Sa akin niyo ibinabaling ang galit. Ako ba ang nagsindi ng apoy? Pero, ikaw ang nagdala ng mga tulisan dito. Kung hindi ka tumakas, hindi kami matadamay ng mga tulisan. Ako nagdala sa mga tulisan. Ako ang nagdala sa barangay. Sa harap nagpapasalamat kayo. Pero ibinigay niyo ako sa mga tulisan. Sa mga walang utang na loob, bakit ako di tatakas? Tita Wang, naaalala ko, ikaw ang unang nag-ugnay sa mga tulisan. At nagtaksil sa akin, hindi ba? Ikaw ang tumawag sa mga tulisan. Kaya sila ang nagsunog. Ng barangay. Ikaw pala ang nakipagsabuatan sa kanila. Ako. Tama. Kayo ang may kasalanan. Chen Dao, ang paglason mo, sigurado na yan. Lin Feng, ano ang balak mo? Simple lang. Sabi niyo, nalason siya dahil sa tinapay ni Tio Chen, di ba? Para malaman kung may lason ang tinapay ni Tio Chen. Isang paraan lang ang solusyon. Paano natin malalaman kung may lason? Bawasan natin ang tiyan nitong tao. Tingnan natin kung may tinapay nga ba sa loob ng tiyan niya. Ikaw. Kung may tinapay, ibig sabihin may duda nga kay Tio Chen. Pero ipapasa ko na lang to sa otoridad. Pero kung wala, Inang Wang, kayo ang nag-imbento ng kasinungalingan. Nag-imbento kayo. Pagsisilbihan kayo ng bayan o pugutan ng ulo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo yan magagawa. Ang pagbabawas ng tiyan, pagpatay yan. Ito ay para malaman ang katotohanan. Paano naging pagpatay yan? Sige, magsisimula na ako. Huwag kang matakot, masakit ito. Huwag kang matakot, mabilis lang ang paghiwa ng tiyan. Huwag. Ako na ang mali. Ako na. Hindi ako kumain ng tinapay. Wala ngang tinapay sa tiyan ko. Huwag mo akong hawakan. Paano nangyari yan? Kanina sabi mo pa. Nalason ka dahil sa tinapay ni Tio Chen, di ba? Linfeng, hindi ko kasalanan to. Si Inang Wang. Si Inang Wang ang nag-utos sa akin. Sabi ni Inang Wang, magpanggap lang akong nakahiga rito. Siguradong sasalakay ang mga gutom na to. Lalapain si Chen Dao, at pagkatapos, mapupunta sa amin lahat ng tinapay na to. Inang Wang, napakasama talaga ng loob mo. Ginamit mo ang gutom para patayin si Tio Chen. Papatayin mo si Tio Chen, at magugutom naman ang mga to. 2 ibon, 1 bato. Walang lason, napakasama ng ugali mo. Gusto mo kaming patayin? Ako, hindi, malaking pagkakamali lang to. Linfeng, huwag kang magyabang. Ikaw ang pumatay sa asawa at anak ko. Hindi ka mabuting tao. Namatay ang asawa at anak mo, hanapin mo ang mga tulisan. Bakit ako ang hinahanap mo? Kung hindi, hanapin mo si Inang Wang. Hindi ba siya ang tumawag sa mga tulisan? Ako. Sige, mga kasama, malinaw na ang lahat. Hanapin niyo kung sino ang dapat niyong hanapin. Ako, aalis na ako. Kuya Chen, umalis na tayo. Esensya na. Huwag na mag-sorry. Basta tandaan mo lang ang araw na ito. Sa susunod, hindi na ako magbibigay ng tinapay sa mga yan. Kasalanan ng matanda to. Dati, may tinapay tayo araw-araw. Ngayon, kanin at lugaw na lang ang makakain natin. Suntukin natin sila. Huwag kayong tumakbo. Teka, aray, tigilan niyo na ako. Aray, anak, dahan-dahan, masakit na. Papatayin mo na ang tatay mo. Serves you right. Nanda na ang gamot. Ako na. Kuya Chen, grabe tama mo. Magpahinga ka muna sa bahay. Si Xiaofang, alagaan mo ng mabuti si Kuya Chen. Sa tindahan ng adobo, kailangan lang natin ng ilang tauhan.
Huwag na. Maliit lang to. Kaya ko pa magtrabaho. Tatay, huwag ka nang magpakatatag. Magpagaling ka muna. Natuto ka na ba sa nangyari? Sach, susunod ako, anak. Esensya, Kuya Wang. Nag-abala pa kayo at si Huzi para lang sa gamot ko. Basta hindi ka nasaktan, okay lang. Chen Dao, sa susunod, maging maingat ka. Huwag mong kalimutan, ikaw lang ang may Xiaofang. Kung may mangyari sa'yo, sino ang asahan niya? Esensya na, kasalanan ko lahat ito. Masyado akong mabait. Kuya Chen, hindi yun ang mali. Ang ikinadismaya ko, hindi ang pagbibigay mo, kundi ang hindi mo pagtatanong sa akin. Kung dapat ba itong gawin o hindi. AMM. Mahirap para sa amin sa labas ng lungsod na makapasok at mabuhay dito. Kailangan magtulungan tayong lahat. Ang ginawa mo ngayon, madaling mag-isip ang mga ibang tao na hindi tayo nagkakaisa. At baka makasira pa tayo sa mga otoridad. Kahit mga opisyal walang tinapay, ikaw, nagbigay ka. Ano kaya ang isipin ng mga opisyal na yon? Ako ang dahilan ng problema ng lahat. Okay lang. Buti na lang at hindi lumaki ang gulo. Nakausap na namin ang mga otoridad. Titignan nila ito ng isang mata lang. Matulog ka na. Xiaofang, Yemem, mas magaling ang paningin mo kaysa sa akin. Tama ka, si Lin Feng ay mabuting kapartner. May kakayahan at matalino. di ba? Sabi ko na nga sa'yo, hindi siya tanga. Kapag malapit ka, mas madali. Kung gusto mo talaga yon, gagawin ko ang lahat, kahit mapahiya ko, para lang tulungan ka. Huwag na, tatay. Tanggap ko na. Nag-aalala ka ba kay Su Xiaoyu? Tatay, huwag mo nang isipin ako. Hayaan na lang. Huwag kang gumawa na hindi kailangan. Ayokong magalit siya. Xiaolin, ito ba yung sikat mong adobong ulam? Itikman ko ng mabuti ito. Yukui, tikman mo ang matandang daughter's wine. Hindi na, nakakaapekto sa pagpapanday ang pag-inom. Alam kong may kailangan ka kapag dumarating ka. Ano ba yon? Tio Kui, may isang bagay akong nais subukan mo. Nakakatuwa ka talaga, lagi kang may mga bagong ideya. Laging nakakagulat ang mga dala mo sa akin. Tio Kui, ano sa tingin mo? Sige, gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Pangalawang tiyo, nandito rin pala si Xiaolin. Para kunin ang mga kaldero ka ba rito? Pangalawang tiyo, kumusta na ang 10 kaldero? Papadala ko na lang ang mga ito sa munisipyo mamaya. Ate Kui, para ba sa relief ang mga malalaking kalderong ito? Xiaolin, alam na ng kalihim ang nangyari kahapon. Kontrolin mo ang mga tauhan mo. Huwag nang gumawa ng kalokohan. Maraming mata sa lungsod. Ang pagbibigay ng relief ng pribado. Ay paghihimagsik. Iyan ang batas na imperyo ng Daxia. Haha, nanalo na naman ako. Umupo kayo. Ano ang may paglilingkod ko? Hahaha, maganda. 2 magagandang dilag. Ang may-ari ng tindahan ito. Gusto na aming boss na makipag-usap sa inyo tungkol sa negosyo. Sa akin niyo sabihin ang lahat. Ako ang makakapag-usap. Hihihi. Mabuti. Kung ikaw ang may hawa. Diretso na ako sa punto. Hoy, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag kang manghihibo. Naku, siguradong mga gulo lang ang gusto ng mga to. Wala si Tio Ken at si Kuya Feng. Hahaha. Humampas ka pa? Astig. Gusto ko ang matatapang. Boss, negosyo muna. Dahil kayo ang may hawa. Interesado ako sa recipe ng adobo ninyo. Ibigay nyo na lang sa akin. Ano? Yemie, sa resep pala ang punta ninyo. Paumanhin, hindi ibinebenta ang recipe. Haha. Huwag kang masyadong determinado, dilag. Boss, kung ayaw magbenta, sirain na lang natin ang tindahan. Mga hayop kayo. Ngayong araw na ito, ibebenta nyo ang recipe. O hindi, 10 pirasong pila. Gusto niyong bilhin ang recipe namin? Parang pagnanakaw na lang yan. Tama ka. Pag nanakaw nga ito, Mga salbehe kayo. Lumabas kayo. Huzi! Huzi! Ayos ka lang ba? Mga walang hiya kayo. Pati bata sinasaktan, sobra na kayo. mga dayuhan, ayaw ng pakiusap, gusto nyo ng gulo. Mga kapatid, sirain nyo ang tindahan. 2 kayong babaeng walang alam sa buhay. Sa inyo ko ibubuhos ang galit ko. Umalis ka dyan, pangit. Putangina mo. Itatapon ko kayo sa mga pulubi sa labas ng bayan. Hoy, mga duwag na nambubuli ng babae at bata. Ngayon, ako mismo ang magtuturo sa inyo ng leksyon. Sugurin nyo. Durugin nyo ang mga kamay at paa niya. Ikaw naman. Aray. Ang galing mo, Lin Feng. Ang tapang mo talaga, Feng Ye. Kaya mo yan, Feng Jie. Huwag po. Tigil na po. Maawa po kayo. Hahaha. Huwag kang mag-alala, hindi ako tulad ng mga kriminal. Haha. Alam kong hindi mo kaya, dayuhan ka lang. Hindi sulit to. Puputulin ko ang mga litid mo para maging salanta ka habang buhay. Ito ang panggamot mo. Kung magkakabuhay pa ang mga litid mo, tadhana na ang bahala. Huwag po. Ama, maawa po kayo. Patawarin nyo na ako. Nagkakamali na po talaga ako. Ama, pakiusap, patawarin nyo na po ako. Hindi po ako ang mastermind. Bayad lang po ako para gawin to. Sino nagbayad? Para kanino ka? Ayaw mong sabihin. Sasabihin ko, si Ginoong Madumbang po, ang may-ari ng Drunkard's Inn. Naiinggit siya sa benta nyo, kaya pinapunta kami. Pakunin ang recipe ninyo. Ang Drunkard's Inn. Si Madungbang. Ilan, mabuti. Ama, pwede na po ba kaming palayain?
Kailan ko ba sinabing palalayain ko kayo? Ikaw, Sinira niyo ang mga mesa at upuan ko. Hindi ba kayo magbabayad? magkano po ang gusto nyo? Lahat ng meron ka, gusto ko. Ama, ilang mesa upuan lang naman po ang nasiya namin. Hindi naman po ganoon kamahal yan. Mukhang marami kang pera sa bulsa. Ano ang mas mahalaga, ang kamay at paa mo o ang pera? Huwag, kunin nyo na po. Material na bagay lang yan. 800 tael na pilak. Mukhang mayaman ka pala. Ama, galing po yan kay Madumbang. Lahat na po yan sa inyo. Pwede na po ba kayong magpatawad? Dalhin mo ang mensahe ko kay Madumbang. Tinanggap ko ang pautang na to, hintayin niya ako. Sykes po. Sykes po. Talagang dadalhin ko po. Umalis na kayo. Buti maliit ang sugat, pahinga lang ako. Huzi, mas mahalaga ba ang tindahan kaysa sa buhay mo? Huwag ka nang magpakabobo sa susunod. Ayoko lang talaga sa mga masasamang tao. Kuya Feng, yung si Madumbang. Nakatingin na sa resort natin. Huwag mag-alala, may paraan ako. Hindi ako gaganti kung hindi ginulo. Ang kapal talaga ng mukha nitong si Madumbang. Ganitong mababang paraan, inapi pa babae at bata. Ate Kui, anong klaseng tao ba itong si Madumbang? Gahaman sa pera, walang konsensya, at napakakitid ng utak. Dati, sa bayaw niya ang drunkards inn. Pero ninakaw ni Madumbang gamit ang mga maduming paraan. Nakuha niya ito. Pagkatapos, nilalas ng Madumbang ang kapatid ng babae at ang bayaw niya. Gets ko na. Isang tunay na basura lang pala siya. Xiaolin, huwag kang padalos-dalos. Huwag mag-alala, Ate Kui. Hindi lang lakas ang alam ko. Para solusyonan ang problema. Kung gahaman sa pera si Madumbang, ako naman maghahanap ako ng butas. Putang inang hayo. Habang wala tayo, babae at bata pa ang ginulo. Papatayin mo talaga ang mga hayop na yon. Tay, hindi na tayo nakatira sa baryo ngayon. Pwede bang huwag na yung lumamang paraan? Negosyante ang may-ari ng Drunkards Inn, maraming alam. Linfeng, sigurado akong may naisip ka ng paraan. Di ba? Nga. Kuya Feng, Lainan, Pero kailangan, perpekto ang plano natin dito. Walang dapat maiwan na bakas. Sabihin mo na, paano gagawin? Yo Chen, bumili ka ng maraming karne sa palengke. Piliin mo yung mga hindi maganda, yung malapit ng mabulok. Tapos ibenta mo sa Drunkards Inn. Hindi naman sila tanga. Bibilhin kaya nila yon? Budburan ng katas ng luya at asin ng karne para hindi mabaho. Tapos ibenta mo ng napakamura. Tiyak na bibilhin lahat yon ng gahamang si Madumbang. Seg. Tandaan, magbalakayo ka. AMM. Xiaolin, ayon sa sinabi mo, tapos na. Binili ni Madumbang lahat ng kani? Maganda. Susunod, dadalhin na ba natin ang mga tao para sirain ang lugar nila? Huwag na kayong mag-alala sa susunod. Tio Wang. Parang masarap din daw ang luto sa Drunkards Inn. Tikman natin ngayon. Koyang, balita ko may problema raw ang negosyo mo kamakailan. Dito, maliit na bagay lang yan. Maliit lang yan. Tara, tikman natin. Sino ang nagluto nito? Sobrang panloloko na to. Oy, Tito Wang, ano pong hindi ninyo nagustuhan? Ginoong Ma, subukan mo nga itong ulam. Ito, ang mga pagkain ito sa mesa ay personal kong inasikaso. Walang problema. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Ginoong Ma, inalok mo ako ng tinapa? Ang galing mong mag-asikaso. Anong dila ba to? Akala mo hindi ko malalasahan? Talagang kasalanan ng kusinero. Pagbalik ko, papagalitan ko silang mabuti. Huwag na, Madumbang. Kung ganyan ka magnegosyo, mas mabuti pang isara mo na lang. Madumbang, sa utos ng alkalde. Mula ngayon, ang iyong Drunkards Inn ay isasara na. Ang mga ari-arian ay kukumpiskahin para sa gobyerno. Ang aking restaurant. Linfeng, tang inang hamak ka. Gusto ko lang ang recite mo, pero sinira mo to. Sana mamatay ka na. Linfeng, ano tong sasakyang to? Kuya Feng, gumagalaw mag-isa atong sasakyan. Ito ay bisikleta. Pinapagalaw ng lakas ng tao. Uzi, halika, turuan kita. Gamitin mo to sa paghatid ng pagkain. Mas magiging magaan ang trabaho. Ito, para sa akin to? Subukan mo na agad. Kuya Feng, alam ko na. Kaya ko na. Linfeng, ang talino mo talaga. Nakaisip ka pa ng bisikleta. na, Kuya Feng. Sakto lang. Di naman ako ang pinakamagaling sa mundo. Feng, sinliuhan ng mga sundalo ang Drunkards Inn. Naku, napakagandang balita naman yan. Ang masama, may masamang kapalit. Ang mga kalakal ang nasa pinakailalim ng lipunan. Kahit gaano kayaman ng isang negosyante sa maan ng gobyerno. Habang hayop lang siya, basta kumukuha ng ari-arian. Tayo, Basta tapat tayo sa negosyo, malinis ang konsensya. magnegosyo tayo ng may konsensya, malinis ang puso. Madumbang. Talagang hindi kayo nababago, mga basura. Tumahimik ka, Linfeng. Akala ko ba malakas kang lumaban? Ngayon, 20-10 ang kasama ko. Tingnan natin kung ilan ang kaya mong pagpawisan. Linfeng, sinira mo ang aking restaurant. Babawyan kita. Mga basura. Wala kayo sa paningin ko. Naku, tinawag mo akong basura? Sugurin niyo siya. Sirain niyo. Utulin ang kalahati ng buhay niya. Hulihin niyo siya. Halika. Sugod.
Paano? Napakalakas niya. Dali. Isa lang siya. Sugod. Lin Feng, ang dami namin. Mapapagod ka rin. Naku, hindi tao ang loko-lokong to. Takbo na ako. Mga gago, nag-away pa kayo sa teritoryo ko? Kulungin niyo sila. Naku, anong nangyayari? Gino, ang ninong ko ay si Ligang. Kasamahan ninyo siya. Siya ang punong pulis sa munisipyo. Ah, si Ligang? Nga, magkakasama tayo. Kung pamangkin ka ni Ligang, hindi na kita huhulihin. Bagbugin nyo ito, mga kapatid. AME, si Ligang na gago. May utang yon sa amin sa sugal. Ayaw magbayad. Kung hindi namin siya mababaw yan, ikaw na lang. Tigil na. Bakit hindi nyo siya binubugbog? AME, si Ginoong Lin ay pamangkin ng aming kalihim. Gobyerno at negosyo, nagkunsabahan. Ihahabol ko kayo. Sage, ihahabol mo. Gusto mo ba ng sulat ng rekomendasyon? Personal kitang ihahatid kay Ginoong Wang na tagapayo. Sa harapan mismo niya, isumbong mo siya. Ako, kayo, sobra na ang pang-api ninyo. Ang galing mo pala, Ginoong Lin. Walang galos, napabagsak mo ang napakaraming tao. Salamat, kagalang-galang. Paano ko kayo tatawagan? Ako si Long Ji. Ginoong Lin, mag-usap tayo sa ibang lugar. Napakabait niyo, punong pulis na Long. Ginoong Lin, sa totoo lang, may isang bagay ako na kailangan ng tulong ninyo. May bagay bang hindi kayo magawa, punong pulis na Long? Nakakahiya. Ako ay isang maliit na pulis lamang. Maaming bagay ang hindi ko magawa. Pero niyo, punong pulis na Long. Narinig ko na ang yaman ninyo ay nagsimula sa pangangaso. Tama ba? Pakangaso ang aking unang hanap buhay. May kakaibang sakit ang alkalde. Magamot. Kailangan ng tigres penis bilang pampasimula ng gamot. Tigers penis. Kahit na marami kaming tauhan sa munisipyo, wala kaming karanasan sa pagharap sa ganitong mabangis na hayop. Narinig ko na kayo ay nakahuli na ng oso noon. Kaya, nais namin humingi ng tulong ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo papabayaang magsapalaran ng walang kapalit. Ginto. Mukhang. Napakaseryoso ng sakit ng alkalde. Kung ganoon kalakas ang inyong alok, punong pulis na Long. Wala na akong masasabi pa. Pero, saan ko hahanapin ang tigre? May isang lalaking tigre sa Nanshanwan. Hanggang ngayon, 3 tao na ang nasaktan nito. Napakalupit. Naiintindihan ko. Kung ganon, uwi na ako para maghanda. Mag-ingat kayo, Ginoong Lin. Salamat sa paalala, punong pulis na Long. Ang malaking tigre sa South Mountain Bend, napakalupit talaga. Noong huli, si Ligang ang namuno sa mahigit 10 tao. Pero 3 ang namatay. Talo silang lahat at umuwing luhan. Kung si Lin Feng ang hindi makakaya sa tigre, ang alkalde siguradong ako ang ipapadala. Kapag naharap ako, patay na ako. Pupunta ka sa South Mountain para manghuli ng tigre? Huwag mong gawin yan. Kuya Feng, kumpleto na pagkain natin, bakit ka magsasapalaran? Nga, Lin Feng, delikado talaga ang tigre. Huwag kayong mag-alala. Tigre lang yan para sa akin. Parang wala lang yan. Nakalimutan na ba ninyo? Yung oso hindi ko kalaban. Xiao Feng, iba yan. Ang mabangis na tigre sa South Mountain Bend. Matagal nang nakatira sa bundok, hindi yan parang oso. Huwag kayong mag-alala, Lolo Wang. Hayop lang yan. Hindi kakayanin ng kumpangka ko. Anak, hindi biro ang paghuli ng tigre. Huwag mong maliitin. Naiintindihan ko. Kung gusto kong magtagumpay sa bayan, hindi sapat ang isang tindahan ng adobo. Kailangan ko ng pangalan para hangaan ng mabuti, katakutan ng masama. Ginoong Lin, mag-ingat ka sa lahat ng gagawin. Kuya Feng, Lin Feng, gawin mo lang ang kaya mo. Huwag kayong mag-alala. Tigre lang yan. Pumasok sa bundok, umulan na ng niebe. Plano sa paghuli ng tigre. Lalo pang nagiging mahirap. Ang tela na to, parang uniforme ng mga pulis. Kaya ako hiniling ni punong pulis Long. Mukhang ang mga pulis ng munisipyo. Nakarating na dito dati, pero nabigo. May mga nasawi pa. Kapag nakakain na ng tao ang hayop, lalo itong nagiging mabangis. Ito ang mga bakas ng tigre. Mukhang ito na ang lungga ng tigre. Napakaraming buto ng tao itong tigre na to. Sanay na sa kumain ng tao. Hindi na ito pwedeng pabayaan. Mukhang nangaso ito. Maghihintay na lang ako dito sa kuweba para sa kanya. Ang mangkok na ito. Xiao Yu, alagaan mo si Xiao Feng. Kami ng ina niya. Maghahanap kami ng makakain. aalagaan ko talaga si Feng Ji. Tatay, nanay, saan kayo pupunta? Mabait ka, Xiao Feng. Kami ng katay mo, maghanap ng makakain. Babalik kami mamayang gabi. Makinig ka kay Xiao Yu. Huwag kang lalabas-labas. Opo. Maaga kayong bumalik ha.
Tatay, nanay. Bumalik kayo agad ha. Hoy, gago ka. Papatayin kita. Gago ka. Papatayin kita. Gago ka, nasasaktan ka pala. Apektado na ba ako ng alaala niya? Ito ang paghihiganti para sa kanya. Mamahina na kayo ng mapayapa. Ay, tigre. May tigre. Takbo. May tigre. Hindi tigre. Si Boss Lin. Bumalik na si Boss Lin. Boss Lin. Ikaw. Punong pulis na long, hindi ko inalintana ang inyong pagtitiwala. Napatay ko na ang tigre na kumakain ng tao. Boss Lin, mandirigma ka. Hinahangaan ko yan. Etit sa'yo Yi, etit sa'yo Fang. Bakit hindi pa bumabalik si Feng Jie? Nanghuli ng tigre si Lin Feng. Hindi ng palaka. Hindi ganon kabilis yon. Huwag kang mag-alala, may kakayahan si Feng Jie, hindi siya masasaktan. Isang tigre lang, walang magagawa kay Lin Feng. Anak, dumating na si Xiaolin. Talaga, nasaan siya? Nasa may pintuan ng bayan, malamang nasa loob na siya ngayon. Maraming sundalo ng munisipyo ang pumunta para salubungin siya. Dinala rin nila ang bangkay ng tigre. Ang galing talaga ni Feng Jie. Boss Lin, paang Diyos ang lakas mo. Hirap na hirap kaming apat na magbuhat nitong malaking hayop na to. Ikaw lang mag-isa, kaya mong pasanin, parang himala. Ang pagbuhat ng tigre, walang kwenta yon. Ang pagpatay sa tigre, yan ang tunay na galing. Galing mong lumaban, Boss Lin, parang mandirigma. Hahaha, Boss Lin, mula ngayon, ikaw na ang pinakahinahangaan kong tao. Yan ang pangako ni Long. Akala ko talaga mahihirapan kang makabalik ng buhay. Pero isang araw lang, pinatay mo na ang tigre. Punong pulis long, kahit ikaw ang nag-anyaya sa akin. Kailangan kong magpasalamat sa'yo. Anong pasasalamatan? Sa lungga ng tigre na yon, nakita ko ang huling alaala ng nanay ko. Boss Lin, pakikiramay. Sa pagpatay mo sa hayop na yon, maaming buhay ang nailigtas mo. Feng Jie. Boss Lin. Boss Lin, ang swerte mo sa babae ah. Punong pulis na long, huwag kang magkakamali. Ahaha, naiintindihan ko. Ang bayani, mahina sa magandang babae. Boss Lin, uwi ka muna. Bukas na ang piging. Kita tayo bukas, Feng Jie. Nasugatan ka ba? Nga, may tama ka sa mukha. Huwag kayong mag-alala, mukha lang to. Ang tigre, buhay ang nawala. Ang galing talaga ni Lin Feng. Sige na na ako. Uwi na tayo at kumain. Si Oyoy, halika na. Sige. Feng Jie, kumain ka ng hita ng manok para lumakas. Lin Feng, subukan mo tong karne. Anak, bakit di mo ako nilagyan ng ulam? Wala ka bang sariling kamay? Ano? Tay, sige na. Kakalaban lang ni Lin Feng ng isang tigre. Feng Jie, ang galing-galing mo talaga. Pwede mo akong turuan para di na matakot sa masama? Sa problema, Feng Jie, sobrang sikat ka na ngayon. Huwag ka nang sumabak sa ganitong panganib. kakadating lang natin sa bayan, siguradong may mga maghahanap ng gulo. Kasi sikat ako bilang ang kumain sa tigre. Walang manggugulo. Galing pa to sa Ding Xianglo, huwag niyo sayangin. Ang sarap talaga ng buhay kapag kasama si Feng Jie. Araw-araw may karne. Boss Lin, mabilis. Naghanda na salo-salo para sa iyo ang alkalde. Halika na. CJ, Feng Jie, ito ginawa ko to ng sarili ko. Hawakan mo ng maayos. salamat. Mauna na ako. Ginoo, Hip, dumating na si Boss Lin hahaha. Ikaw siguro ang binabanggit sa akin ng Hip. Si Ginoong Lin, ang tapang ng kabataan. Masyado pong pumupuli ang alkalde. Tuloy po kayo at maupo. Ako si Liu An. Tawagin niyo na lang akong Ginoong Liu. Salamat po sa papahalaga, Inong Liu. Tuloy. Ginoong Lin, medyo simple lang ang handaan ngayon. Sana hindi kayo madismaya. Hindi sa pagkain ng saya, kundi sa kasalo. Karangalan nito, isang mabuti at marunong na pinuno. Hahaha. Diretsahan at prangka talaga si Ginoong Lin. Astig. Ang sarap ng pagsipsip mo, no? Ginoong Liu, Yowang, puro mga kakilala lang ang nandito ngayon. Kain muna tayo. Safe. Salamat, Amang Pangampon, sa paglilikha sa akin mula sa pigitan. Huwag ka na magkagulo ulit. Amang Pangampon, hindi ako ang nanggulo. Si Lin Feng ang nang-api sa akin ng sobra. Gusto ko lang kunin ang recipe niya, at sa daan, patayin siya. Pero sinara niya ang restaurant ko, at binugbog ako ng ganito. Amang Pangampon, si Lin Feng niya ako, binugbog. Ang kuwit ko, alam niyang anak niyo ako. Pero, brutal siya. Binugbog ako. Mukha mo rin ang pinahiya niya. Tumigil ka. Si Lin Feng ngayon ay, paborito ng alkalde. Hindi lang nakakuha ng Tiger's Whip para sa alkalde. Naging bayani na pumatay ng tigre pa siya. Hindi basta-basta ang taong yan. Amang Pangampon, bakit niyo pa siya pinagtatanggol? Masyado kayong mabait.
Amang pang-ampon, isipin niyo, naghanda ng salusalo para kay Lin Feng ang alkalde. Pero di niya inanyaya sila. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa iba lang, inahalagahan ng alkalde si Lin Feng. Nga naman, probinsyano lang naman yan. Pero di rin ako inanyayahan ng alkalde. Ibig sabihin, sa paningin niya, mas mababa pa ako kay Lin Feng, amang pang-ampon. Walang maasahan sa iba. Maghiganti ako sa sarili ko. Idol Lin, ang galing mo. Dito sa bayan ng walang pangalan. Kailangan pa ng general sa munisipyo. Interesado ka ba? Alkalde, ano po ang ginagawa ng general? Lin, ang posisyon ng general ay tunay na ikapitong ranggo na opisyal. Pangunahing tungkulin, depensahan ang bayan laban sa mga tulisan. Bakit di ka pa nagpapasalamat sa alkalde? Sa pagkakaroon ni Punong Pulis Long, ako si Liu ay mapanatag. Malaking biyaya ang isang mandirigma tulad mo, Punong Pulis Long. Hilahin. Ha. Lin, uminom ka ng sabaw para mawala ang pagkalasing. Ang galing mo uminom, Ate Kui. Hilo na ako, ikaw parang wala lang. Ay, wala eh. Kasi may ari ako ng kainan, kaya sanay na. Ate Kui, walang libreng tanghalian sa mundo. Hindi rin basta-basta magtatalaga si Ginong Liu. Sa akin bilang general ng isang bayan. May alam ka ba rito? Lin, dumating na ang taglamig. Ito ang panahon na pinakagulo. Maraming biktima ng kalamidad sa labas ng bayan ang hindi natulungan. Kaya siguradong magiging mga bandido ang mga yon. Mga bandido. Mga nagugulong na biktima ng kalamidad na halos patay na. Magiging bandido. Lin, kapag gutom na ang isang tao, hindi na yon matatawag na tao. Pareho lang sila ng mga gutom na hayop. Sa panahong ito, basta bigyan mo lang sila ng pagkain at isang patalim. Madali mo silang mapapagalaw. Mga tulisan. Uus pa ka ng mga tulisan kasal ni. Gagamitin nila ang mga biktima bilang pataboy para sa lakayin ng bayan. Matalino ka. Nahulaan mo agad. Ang dahilan kung bakit kilala kang Ilulu bilang general. Dahil may reputasyon kang pumatay ng tigre. Kung hindi, ang general na ito, ibinenta na niya yon sa pinakamataas na taya. Sa kapayapaan, inaabuso ng militar ang kapangyarihan. Sa panganib, ang posisyon ng militar ay pinag-agawan. Ang pagiging general ko ay isang sandata lang sa kamay ng alkalde. Kung gusto mo akong gawing sandata, kaya mo ba? Ate Kui, kung alam ni Liu ang panganib mula sa mga biktima, bakit hindi niya sila paalisin ng maga? Ilang daang biktima ng kalamidad, ilan lang ang sundalo sa munisipyo. Hindi sila mapapaalis o pwedeng patayin. Umuwi ka na at magpahinga. Pagkalipas ng ilang araw, may salusalo ang alkalde para sa iyo. Doon ay dadalo ang lahat ng mga mayayaman at makapangyarihan sa bayan. Sa tagutom, maraming nagugutom na biktima sa labas ng bayan. Maraming mga mamamayan sa loob ng bayan ang walang makain. Pero ang mga mayayaman, 3 araw, maliit na salusalo, 5 araw, malaking handaan. Haha, talagang nakakatawa. Pangulo, magagamit ba ang mga taong ito? Haha, huwag kang mag-alala. Kusa silang magiging mga pantaboy natin. Mga biktima ng kalamidad, umulan na ng nyebe sa kabundukan. Malamig na sa bayan ng walang pangalan, pero si gobernador, ayaw talagang papasukin kayo sa lungsod. Gusto niyang patayin kayo sa laming. Ayoko mamatay. Utangin ng gobernador na yan. Bakit hindi kami papasukin? Gusto niyo bang mabuhay? May paan ako. Anong paraan? Sakupin ang lungsod. Hanapin ang mayayaman at singilin sila. Bakit kayo nagtitiis sa gutom at hira? Samantalang sila ay nagpapakasara? Ama, bakit? Bakit kami ang dapat mamatay sa gutom? Mabuti. Dahil may tapang pa kayo, bibigyan ko kayo ng armas. Huling pagkain na ito. Isang pagkakataon lang. Ito na ang laban. Sugod. Ang galing ng plano ng pinuno. Utusan mo na bigyan sila ng pagkain at armas. Ang pinakamura at pinakamasama lang ang ibigay. Hala, lahat ng nasalanta sa labas ay naging bandido. Sinusunog na nila ang pintuan ng lungsod. Ano? Alkalde, inaatas kanyang umupo sa tungkulin ngayon din. Naiintindihan ko. Ara na. Feng, kakabalik mo lang. Papanganib na naman. Huwag kang mag-alala, ligtas ako. General, punong pulis na Long. Nagwawala na ang mga nasalanta. Pinapasugod sila ng mga tulisan para salakayin ang lungsod. Napabali na sila lahat. Kapag pumasok sila sa lungsod. Kabulaga, anong gawin natin? Wala na pa kundi ang pagdanak ng dugo? Hindi. Nag-aalsa lang ang mga nasalanta. Hindi dapat patayin. Lalo lang lalaki ang gulo kung ganun. Punong pulis na Long, nasaan ang pinuno ng mga tulisan? General Lin, balak mo bang patayin ang pinuno? Magpapasundalo ako. Tulad ng sinabi mo, pangunahing pinuno. Kumusta na ang sitwasyon? Nababaliw na ang mga nasalanta. Tuloy-tuloy ang pagsugod nila. Parang mga hayop. Haha, sa pagkakataong ito, dahil sa mga sakripisyong ito ang nasa unahan. Tiyak na masasakop natin ang bayan. Kapag nasa loob na tayo, wala na tayong problema sa gutom. AME, sa tamang panahon, papatayin ko lahat ng opisyal at mayayaman. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Mga tulisan lang ang mga yan, mga walang disiplina. Kapag napatay ang kanilang pinuno, magkakagulo-gulo sila at mawawalan ng lakas. Ipag-utos na, pagbukas ng liwanag. Sasalakay tayo sa likod ng pinto ng bayan. Astig, kunwari sa harap, sa likod pala ang atake. Hahaha. Siguro itong dalawa ang pinuno ng mga bandidong to. Wala kayong kapalaran, nakasalubong ninyo ako. Lene. Tapos na. Pag nalaman ng mga tulisan na patay na, ang mga boss nila ng walang bakas, magkakagulo na yan. Ano? Nag-isa lang si Lin Feng.
Lumabas sa likurang pinto at pinatay ang mga pinuno? Ano ba yan? Nababaliw na ba siya? Ang dami-dami ng mga tulisan. Kapag nahuli siya, siguradong patay siya. Walang libingan. Kung naglakas loob si General Lin, may plano siguro siya. Pero paano naman, tong mga biktima na sakuna sa baba? Mga walang utang na loob. Binigyan ko sila ng pagkain. Ako pa ang lalabanan nila? Gusgusin, tulisan na. Di na yan matatakot. Kailangan silang puksain. Pero may mga bandido pa sa likuran nila. Walang problema yung mga tulisan. Yung dalawang pinuno nila. Binaril ko na. General Lin, nakabalik ka na pala. Nakapasok ako sa kampo nila at pinatay ko ang mga pinuno. Yung iba, mga sunod-sunuran lang, di natin kailangan matakot. Hahaha, General Lin, ang galing-galing mo talaga. Ang tapang at lakas ng loob. Hahaha, ang galing ng batang to. Alkalde, kung ganoon, papayag po akong mamuno sa isang atake. Durugin natin ang mga walang kwentang to. Wag na. Yang mga basura, di na yan banta. Huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Bantayan nyo lang ang mga pinto. Pagdating ng bagyo at lamig, sila-sila na ang mapapatayan. Magpapatayan sila sa lamig. Opo, mga hampas lupang yan, mamamatay sa ginaw. Hindi kayo makatulog magdamag. Feng, hindi kami makatulog hanggang di ka bumabalik. Lin Feng, anong nangyari? Parang ang bigat ng pakiramdam mo. Nalutas na ang problema sa biktima at tulisan. Pero itong taglamig, maraming mamamatay. Ang buhay nila mas mababa pa sa hayop. Ganito talaga ang mundo. Mura ang buhay ng tao. Kung hindi kami sumama sa inyo papasok sa bayan noon, ganyan din siguro ang mangyayari sa amin. Huwag kayong mag-alala. Habang nandito ako, hindi mangyayari yan. Ako ang bahala sa inyo. Feng, naniniwala ako sa'yo. Dahil ikaw ang pinakamagaling. Sa buong mundo. Lin Feng, hindi kita iwan. CJ, salamat sa inyo.